Kabanata 171. With a grim expression. Umupo siya sa upuan. Napansin ni James ang displeasure sa mukha ni Thea at nagmamadaling nagpaliwanag. Thea, huwag kang makinig kay David. Walang nangyayari sa pagitan namin. Oo, hawak niya ang braso ko. Pero pinapahanap lang niya ako ng trabaho. Hindi kami nagke-make out. Oo, nagmamadaling dagdag ni Zara. Iyon talaga ang nangyari. Thea, tumayo si David. Naghahanap ng trabaho. Sino sa tingin mo? Ang chairman ng kumpanya. Si Thea ang chairman ng Eternality. Si Zara dapat ang lumalapit sa kanya para humingi ng tulong. Hindi ikaw. Nagtampo si Gladys. Zara, hindi ko ito sasabihin sa tatay mo. Masama kung kumalat ang chismis at masisira ang magandang pangalan ng Hills. James, kailangan mong hiwalayan si Thea. Hinding-hindi matatanggap ng mga kalahan ang isang walang hiyang manugang na tulad mo. Tama iyan. Makipag-divorce ka. Nakisali si Alisa. Naramdaman ni Thea na umikot ang ulo niya. Isang diborsyo. Gusto niyang sabihin ang mga salitang iyon kagabi. Gayunpaman, naalala niya kung gaano siya pinakitunguhan ni James. Naalala niya ang maselang pag-aalaga at taos-pusong pag-iisip ni James. Gusto niyang bigyan siya ng pagkakataon. Lahat ng lalaki nagkamali. Kung babalikan niya ang isang bagong dahon, patatawarin siya nito. Gayunpaman, hindi niya inasahan na gagawa si James ng isang bagay na kasuklam-suklam tulad ng pakikipag-usap kay Zara sa kanilang bahay. Kung hindi nakabalik si David sa nakaraan, hindi napigilan ni Thea ang kanyang mga luha. Tiningnan niya si James sa mata. Puno ng luha ang mga mata. Ang maluha-luhang ekspresyon sa mukha ni Thea ay sumakit sa puso ni James. Nagmamadali siyang nagtanong, Thea, wala ka bang tiwala sa akin? Umiiyak si Thea, may tiwala ako sa'yo James. Pero mas nagtitiwala ako sa nakita ko. Nakita ko ang lahat ng kagabi. Nakita ko kung gaano kayo ka-intimate sa may hagdan at kung paano kayo magkayakap. Lahat ng lalaki nagkakamali. Kaya gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Pero, ganito ba ang ganti mo sa akin? Ito ang aking tahanan. Paano ka nakipag-date sa ibang babae sa bahay ko? Napaungol si Thea. Hindi napigilan ang kanyang emosyon. Kagabi, naalala ni James. Nakayakap si Zara sa braso niya kagabi. Nasaksihan pala ni Thea ang lahat. No wonder parang may kung ano sa isip niya. Gayunpaman, siya ay inosente. Diborsyo. Kailangan mo siyang hiwalayan. Ang basurang ito ay naglilinis sa ating pamilya. To think na makikipag-date pa siya sa ibang babae sa likod ng kapatid ko. At saka paano ka naging ganito kawalanjiya? Zara, pinsan mo si Thea. Nagsimulang salakayin ng mga kalahan ang mag-asawa. Sa sobrang hinanakit ni Zara ay halos maluha-luha na siya. Siya ang may kasalanan. Pero, nakahawak lang siya sa braso ni James. Paano naging ganito ang mga bagay? Dahil pinarusahan siya bilang isang walang hiyang babae. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. She cried out. Oo, walang hiya ako. E ano ngayon? Si James ay isang mabuting tao. Gayunpaman, inutusan mo siyang parang isang lingkod. Pagkatapos niyang maghiwalay, papakasalan ko siya. Smack! Sinampal siya ni Gladys sa mukha. Paano ka naging bastos? Napakalungkot ng Hills na magkaroon ng isang tulad mo. Isang marka ang bumungad sa makatarungang pisngi ni Zara. Nalungkot siya. Umiyak siya. Sige, I wish you two the best. Nabasag ang boses ni Thea. James, magkita tayo sa Department of Civil Affairs bukas ng umaga. Pagkasabi nito ay tumakbo siya sa kanyang kwarto na umiiyak at padabog na isinara ang pinto. Minasahe ni James ang kanyang templo na may pagkadismaya sa kanyang mukha. Ano ang nangyayari? Hindi pa niya naramdaman ang kaguluhang ito kahit noong kailangan niyang harapin ang isang hukbo. Gayunpaman,
Bumalik siya dito upang bayaran ang kanyang mga utang. Hindi na niya kailangang pakasalan si Thea at gawin itong kanya. Gagawin ni James ang lahat para mapasaya si Thea. Gayunpaman, galit siya ngayon. Hindi niya maipaliwanag ang mga bagay-bagay ngunit hinihintay na lamang niyang mawala ang galit nito. Scram! Tinuro ni Gladys ang pinto. Magwala kayo. Kayong dalawa. Hindi ka tinatanggap ng mga kalahan. David, itapon mo ang malita ni Zara. Oo, nanay. Pumasok si David sa kwarto ni Zara. Kinuha ang malita nito at ilang piraso ng damit. At inihagis lahat. Desidido ang mga kalahan na sipain sina James at Zara. Ipinakita pa sila ni Gladys sa pinto na may dalang Wally. Sa labas ng pinto, napaiyak si Zara nang makita ang mga piraso ng damit sa sahig. Tumingin siya kay James nang may paghingi ng tawad. Ay James, pasensya na, kasalanan ko ang lahat ng ito. Kinawayan siya ni James. Ito ay isang maliit na bagay. At hindi niya ito isinasa puso. Sige na, itigil mo na ang sisihin mo sa sarili mo. Ito ay hindi ganap na iyong kasalanan. Matagal nang may problema sa akin ang mga kalahan. Kanina pa nila sinusubukang kumbansihin si Thea na hiwalayan ako. Pinaninindigan ako noon ni Thea. Pero ngayong may nangyaring ganito. Dapat nasa mesa na ang hiwalayan. Bagamat ito ay masyadong malubha ng isang problema. Tiyak na ginawa nitong komplikado ang mga bagay ng kaunti. I'm sorry. Sorry talaga. Kung maghiwalay kayong dalawa, isa-isa I am all yours. Napatingin si James sa kanya. Isuko mo na. Si Thea lang ang nasa puso ko. Alam ni James na sinabi lang ni Zara ang mga salitang ito dahil sa tingin niya ay big shot siya pagkatapos ng kaganapan kahapon. Isang seryoso ako, sabi ni Zara, walang anumang katayuan sa mga kalahan. Kunin mo lang ang divorce. I don't consider myself to beneath Thea. Medyo maganda din ako. Nag-walk out si Thea. Binalak niyang ibalik ang Black Dragon card kay James. Narinig niya ang usapan nila nang buksan niya ang pinto. Hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Hindi alintana. Pinigilan niya ang pait sa kanyang puso at pinilit na ngumiti sa kanyang luha. Nataman ang mukha. James, narito ang iyong card. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Sa pag-aalaga na ipinakita mo sa akin. At sa lahat ng ginawa mo para sa mga kalahan. I wish you to the best. Isinuot niya ang card sa mga kamay ni James. Pagkatapos, tinakpan niya ang kanyang bibig. Tumakbo siya pabalik sa bahay na umiiyak. Slam! Bago pa maipaliwanag ni James ang kanyang sarili. Napapikit na si Thea at padabog na isinara ang pinto. Inilagay ni James ang card bilang pagbibitiw. Sa nakikitang frustration sa mukha ni James. Alam ni Zara na si Thea lang ang nasa puso ni James. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na makasama siya sa buhay na ito. Kaya naman, inaliw siya nito. James, bumalik ka at magpaliwanag sa kanya kapag hindi na siya galit. Mapapatawad ka niya. Pagkatapos ay yumuko siya at kinuha ang mga piraso ng damit sa sahig. Ipinasok niya ang mga iyon sa malita at nagpaalam kay James na nakatayo pa rin sa may pintuan. James, salamat sa pagtupad sa hiling ko. Kuntento na akong kumuha ng litrato kasama si General Highsmith at ang Blythe King. Dala ang kanyang malita. Nagmadali siyang umalis. Alam ni James na hindi siya babalik sa bahay ngayon. Pinlano niyang ipaliwanag ang mga bagay kay Thea pagkatapos ayusin ang kanyang mga marka sa The Great Four. Nanlumo. Umalis siya at naabutan si Zara. Ako na magdadala ng malita. Kinuha niya ang malita sa mga kamay ni Zara. Salamat, sabi ni Zara sa malumanay na boses. Sumakay ang dalawa sa elevator at bumaba. Sa labas ng kapitbahayan sa tabi ng kalsada. Tanong ni James. Saan ka pupunta? Zara was disoriented. Dumating siya sa Kensington pangunahin para sa seremonya ng paghalili ng Blythe King.
Gusto niyang maghanap buhay dito. At saka, kung maaari, gusto niyang kumuha ng litrato kasama ang Blythe King at General Highsmith. Ngayon, natupad na ang kanyang mga hiling. Walang dahilan para manatili siya sa Kensington. Uuwi na ako, she said after some thought. Sabi ni James, hindi mo ba ako nangungulit na tulungan kang maghanap ng trabaho? Ano ang iyong mga kakayahan? Titingnan ko kung mahahanap kita ng disenteng trabaho. Gabi na, at nag-aalala si James tungkol sa paggala ni Zara sa lansangan mag-isa. Kahit na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, pinsan pa rin niya si Thea. Kung may mangyari man sa kanya, susuyuan siya ni Thea pagkatapos nitong mawala ang buong sitwasyon. Sabi ni Zara, nagtapos ako ng economics. Pagkatapos ng graduation, nagtrabaho ako bilang assistant ng chairman ng isang kumpanya sa loob ng 3 buwan. Gayunpaman, nagbitiw ako dahil malinaw na gusto niyang sumama sa akin. Hahabulin pa niya ako kapag kami lang. Nang marinig ito, sinabi ni James, ganun ba? Nagkataon lang na kilala ko ang investment manager ng Trade City Center. Tatawagan ko siya. Dapat doon ka magtrabaho. Ha? Natigilan si Zara. Halos kaagad. Napabulalas siya. Talaga. Binigyan siya ni James ng ngiti. Agad niyang inilabas ang phone niya at tinawagan si Scarlett. Nasaan ka? Halos 9:00 na. Ang Trade City Center ay nagsimula pa lamang sa pag-akit ng pamumuhunan sa negosyo. Dahil si Scarlett ay isang baguhan sa larangan, siya ay nag-hire spree. Sa ngayon, nagpupulong sila sa punong tanggapan ng kumpanya para talakayin ang follow-up na proseso ng investment project. Itinigil niya ang pagpupulong nang matanggap ang tawag ni James. Nasa kumpanya pa ako. Meron ba, James? Sabi ni James, may kaibigan ako na kasalukuyang walang trabaho. Maaari mo bang ayusin ang isang posisyon para sa kanya? Nasaan ka, James? May susando ako sa'yo ngayon. Nasa kalagitnaan ako ng meeting. Kaya hindi ako makaalis. Hindi na kailangan. Magta-taxi ako dyan. Binaba niya ang telepono. Si Zara ay nananabik na nakatingin kay James. Habang binabaan ni James ang kanyang telepono, hindi niya maiwasang magtanong, James, sino ang katawagan mo? Binigyan siya ni James ng isang misteryosong ngiti. Fair na, sasakay kami ng taxi papunta sa Trade City Center. Huwag sabihin kahit kaninong ang tungkol dito. Keep a low profile, lalo na sa harap ni Thea. Nakuha ko. Tuwang-tuwa si Zara. Tumawag si James ng taxi papunta sa Trade City Center. Bagong itinayo at matatagpuan sa downtown Kensington. Ang gitnang rehiyon nito ay puno ng mga skyscraper. Ang rehiyon ay binubuo ng maraming mga pedestrian streets, food streets, commercial streets, antique, mga kalye, at mga kalye ng damit. May mga villa at mararangyang residential area sa paligid. Ang lahat ng pinagsamang ito ay naging sentro ng kalakalan ng isang bagong panahon. Sa gitna ng rehiyon ay nakatayo ang isang skyscraper. Ito ay 180 palapag, ang pinakamataas na unit ng Trade Center, at tinutukoy bilang Transgenerational Tower. Sa labas ng mundo, ito ay tinukoy din bilang Transgenerational Financial Center. Pagkababa ng sasakyan, napatulala si Zara sa skyscraper. James, ito ang Transgenerational Center. Malapit na itong maging pinakamalaking lugar sa bansa, kung saan magtitipon ang lahat ng malalaking conglomerate sa hinaharap. Hindi pa nga sila nakakapag-set up ng shop. Bakit mo ako dinala dito para maghanap ng trabaho? Habang nagsasalita siya, nagbago ang ekspresyon niya. Napabuntong hininga siya. Teka, ikaw ba ang may-ari ng bagong tatag na Transgenerational Group at ng Transgenerational Financial Center? Bahagyang ngumiti si James at hindi nagsalita. Palihim niyang binili ang bagong lungsod na ito. Gayunpaman, hindi pa siya nakapunta rito. Tinitigan niya ang skyscraper.
180 palapag ang taas. At ang nagniningning. Naglalagay ng mga salita sa tuktok ng Torre Transgenerational Tower. Pero na, dinala niya si Zara pagkatapos matanggap ang tawag ni James. Pinatapos ni Scarlett ang pulong. Dinala ang matataas na opisyal ng Transgenerational Group sa ground floor. At matiyagang naghihintay sa kanyang pagdating. 100 mga lalaki ang nagtipon sa labas ng Transgenerational Tower. Ito ang mga elite ng lipunan, mga elite na may mahusay na sweldo sa negosyo na kinuha ni Scarlett mula sa ibang bansa. Sa lalong madaling panahon, ang chairman ng Transgenerational Group ay narito para sa gawaing inspection, mag-ingat na hindi siya masaktan. Paalala niya, oo, sa kasalukuyan, inaabangan nilang makilala ang misteryosong may-ari ng Transgenerational Group, na bumili ng isang buong lungsod. Sino kaya ang mayamang lalaking iyon na may kapital na mahigit $1 trilyong? Sino sa mundo ang magkakaroon ng ganoong katapangan at kalakasan? Hindi nagtagal, makakasalubong nila ang lalaking naging usap-usapan sa kalye. Pareho silang kinakabahan at medyo excited. Tapos may lumapit na lalaki at babae. Nakasuot ng ordinaryong damit ang lalaki at may hawak na malita. Ang babae, gayunpaman, ay medyo maganda nang makita ang dosenang mga social elite na nakasuot ng mga kasuotan sa labas ng tower. Nagduda si Zara, nasa Transgenerational Group ba talaga sila? Nandito siya, nandito na ang chairman. Nagsalita si Scarlett, maligayang pagdating. Chairman, sabay-sabay na umalangaw ang isang bungang na boses. Ang dosenang mga business elites ay nakatutok kay James. Siya ba ang taong bumili ng Transgenerational New City? Meanwhile, napatulala si Zara, chairman. Si James ang bumili ng Transgenerational New City. Kabanata 174. Natigilan si Zara, at nablangko ang isip niya. Kumunot ang noo ni James at sinulyapan si Scarlett. Ang kanyang tingin ay nagpapadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Agad siyang bumagsak sa sahig. Nanginginig ang kanyang katawan, nataranta ang matataas na opisyal. Iyon ay si MS Brooks, ang taong namamahala sa Transgenerational Group. Bakit siya lumuhod? Ilang sandali, natarante sila. Sabi ni James sa mahinang boses. Anong ginagawa mo? Tayo. Oo. James. Agad na bumangon si Scarlett at tumayo sa gilid. Nanginginig sa takot, James went on. Bakit sila nandito? I dismiss sila. Agad na itinuro ni Scarlett. Anong nakatayo ka rito? Bumalik ka na sa trabaho. Oo. Mabilis silang umalis sa eksena. Di nagtagal. Tanging sina James, Scarlett, at Zara na lang ang natira sa labas ng Transgenerational Tower. James. Ako, nag-aalala si Scarlett. Gusto lang niyang iparamdam kay James na malugod siyang tinatanggap at hindi niya kayang masaktan. Kung alam niya, mag-isa siyang dumating. Kinawayan siya ni James. Sige ngayon, hindi kita sinisisi dito. Basta sa susunod wag mo na lang ulitin. Siya nga pala si Zara. Pinsan ko. Pumunta siya sa Kensington para maghanap ng trabaho. Tingnan ang kanyang mga pangangailangan. Oo, nang marinig na pinsan ni James si Zara ay agad itong tumango. Lumapit ito sa kanya at kinuha ang malita sa kanyang mga kamay. James, hayaan mo na ako. Tumango si James at nagutos. Assign her a position according to her ability. Hindi ko gusto ang mga taong lumalabas sa kumpanya. At hindi ko nais na makita ang mga taong walang kakayahan na humahawak ng matataas na posisyon dahil lamang sa kanilang koneksyon. Ha! Naguguluhan si Scarlett. Ano ang ibig niyang sabihin dito? Ano? Hindi mo pa rin gets? Napatingin si James kay Scarlett, na may pagtataka sa mukha. Huwag mo siyang paalisan sa kumpanya dahil sa pinsan ko lang siya. Siya ay tretuhin kagaya ng lahat ng ibang empleyado. Naiintindihan. Samantala,
Tulala pa rin si Zora at hindi na maalala ang kanyang sentido. Si James ba ang may-ari ng Transgenerational New City at ang bagong trade financial center sa lahat ng panahon? She found it baffling sino si James. Gaano siya kayamanan? Bakit ang isang lalaking bumili ng Transgenerational New City ay magpapakasal sa mga kalahan? Zora. Napatingin si Zora kay James na may pagtataka sa mukha. Kahit ano, James. Sagot ni James. Gawin mo ang best mo sa kumpanya. Kung makatagpo ka ng anumang mga problema, magtanong kung ikaw ay may kakayahan. Maaari mong umakyat sa mga ranggo ng napakadali. Dapat mayroon kang magandang kinabukasan dito. Tumango si Zora na may pagtataka sa mukha. Tandaan, huwag mong sabihin kahit kaninong ang tungkol sa nakita mo ngayon. Siyempre. Naiintindihan ko. Mariing tumango si Zora. Napatingin si James kay Scarlett. Iutos mo sa iyong mga tauhan na itikom ang kanilang mga bibig. Ipaalam sa kanila ang mga kahihinatnan. Oo, tumango naman si Scarlett. Kung gayon, alis na ako. Tumalikod na si James para umalis. Tumawag siya ng taxi at tinungo ang common clinic. Tila sa tirahan ni Henry siya mamayang gabi. Para naman sa House of Royals. Hindi komportable si James na magpalipas ng gabi sa napakaluwang na lugar. Naalala lang ni Zora ang kanyang sentido pagkaalis ni James. Humarap siya sa charismatic na si Scarlett, na nakasuot ng professional business attire at nagpakilala. Hello, ang pangalan ko ay Zora Hills. Siya'y ngumiti. Welcome sa Transgenerational Group. Zora, ako ang chairman, Scarlett Brooks. Maaari mo akong tawaging MS. Brooks. Ikinagalak kitang makilala. MS. Brooks. Natigilan si Zora nang marinig ang pagpapakilala ni Scarlett. Maging ang chairman ng Transgenerational Group ay lumuhad kay James nang makita siya. Sino ba talaga si James? MS. Hills. Sumunod ka sa akin. Sumenya si Scarlett na sumunod kay Zora. Siya ang personal na nagdala sa kanya sa kumpanya. MS. Brooks. Kaya kung dalhin ang mulita mag-isa, agad na kinuha ni Zora ang mulita sa mga kamay ni Scarlett. Ngumiti si Scarlett at pumasok sa tore. Sumakay sila sa elevator at nakarating sa pinakamataas na palapag ng gusali. MS. Hills. Ang mga tuntunin sa regulasyon ng aming kumpanya ay nasa pagbuo pa rin. Bahagyang nagbukas lang kami sa mga pamumuhunan sa negosyo. Ibig sabihin, nakipag-ugnayan lang kami sa ilang malalaking korporasyon. Susunod, pagbubutihin namin ang aming corporate system at unti-unting magtatatag ng mga departamento. Inutusan ako ni James na magtalaga sa iyo ng isang posisyon sa iyong mga kakayahan. I believe kaka-graduate mo lang. Tingnan natin, bakit hindi kita ilagay sa business department? Ikaw ang mamamahala sa mga pamumuhunan sa negosyo sa rehiyon na malapit sa mga kalye ng pagkain. Ano sa tingin mo? Bagamat inutusan siya ni James na huwag bigyan ng mataas na posisyon si Zora dahil lamang sa kanyang mga koneksyon. Hindi pa rin siya nang ahas na mag-alok sa kanya ng posisyon na masyadong mababa. Siya ay pinsan ni James. Kung tutuusin, para sa kanya, nandito lang si Zora para magkaroon ng karanasan. Maaga o huli, siya ang magiging top brass ng kumpanya. Ako ang namamahala sa rehiyon na malapit sa Food Street. Natigilan si Zora. Iyon ay isang gawain na isang mataas na opisyal lamang ang itatalaga. Batay sa kanyang orihinal na mga plano, makontento siyang magtrabaho sa anumang trabaho sa Kensington. Kahit na ang isang mas mababang posisyon sa ehekutibo ay sapat na. Ngayon, siya ang namamahala sa isang buong rehiyon. Narinig niya na ang kalye ng pagkain ay nangyayari ng napakataas na mga kinakailangan para sa pagpasok ng mga pamumuhunan sa negosyo.
Tanging ang mga kilalang kumpanya ng catering sa mundo ng pagluluto at may karapatang magtatag ng kanilang sarili. Bukod pa rito, ang one-off na bayad para sa pag-set up ng shop ay hindi bababa sa 2 milyong dolyar. Hindi kasama ang kasunod na pag-upa na kailangan nilang bayaran. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang nanlamig ang mga paa. Kakayanin kaya niya ang gawain. Gayunpaman, mas nababahala siya sa pagkakakilanlan ni James. MMS. Brooks. Sino ba talaga si James? Siya ba ang bumili ng Transgenerational New City? Ang world-class na financial center ng mangyayari. Tinanong niya ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanya. Napatingin si Scarlett sa kanya. Hindi mo alam. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Zora. Sigurado siyang si James ang bumili ng lugar na ito. Gayunpaman, hindi siya makapaniwala at gusto niya ng kumpirmasyon. Nanatiling tahimik si Scarlett, dahil walang sinabi si James tungkol dito. Hindi siya naglakas loob na magsalita. Nang makitang nanatiling tahimik si Scarlett, sinisiyasat ni Zora, could James be the Black Dragon General of the Southern Plains? Ngumiti si Scarlett at hindi nagsalita. Maya-maya, nakarating na sila sa pinakamataas na palapag ng gusali. Humigit kumulang 20 tao ang nagtipon sa isang grand conference room. Sila ay mga business elite na kamakailan lamang ay sumali sa Transgenerational Group. Bitbit ang kanyang mulita. Natulala si Zara nang makita ang marangyang conference room. Dahil naging sekretarya lang siya ng chairman ng isang kumpanya na may net worth sa 10 milyon. Hindi pa niya nasaksihan ang gayong palabas. Hayaan mong ipakilala kita sa bago mong kasamahan. M.S. Hales. Siya ang mamamahala sa rehiyon ng Food Street. Nakita ng lahat si Zara na naglalakad kasama ang behind the scenes na may-ari ng Transgenerational Group. Humakbang sila at nagpaabot ng kanilang pakiramdam. Hello, M.S. Hales. Ako ang bahala sa iyo. M.S. Hales. Hindi ba ikaw ang kilalang Mr. Wiggly sa mga financial circle? Kilala kita. Ikaw ang sikat na mahusay na mamumuhunan sa Wall Street. Habang pinapanood ang mga maimpluwensyang tao na nagpapakilala. Labis na namangha si Zara kaya napaawang ang kanyang bibig. Ito ay mga business elite na kilala sa mga financial circle. At sila ngayon ay nagtipon sa Transgenerational Group. Umubo si Scarlett. Umupo sila. Itinuro ni Scarlett ang isang bakanteng upuan. M.S. Hales. Pwede kang umupo dyan. Oo. Huminga ng malalim si Zara para pakalmihan ang sarili. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa bakanteng upuan at umupo. Patuloy ni Scarlett. Sana ilihim mo ang nakita mo ngayon. Ang pagkakakilanlan ng may-ari ay top secret at hindi maaaring ibunyag sa publiko. Ang sinumang tumagas nito ay magdaranas ng parehong kapalaran ng mga pinuno ng Great 4 Nanograms Kensington. Nang marinig ito, nanginginig ang lahat sa conference room. Natulala si Zara, isa siyang matalinong babae. Ngayong nabanggit na ni Scarlett ang mga pinuno ng The Great 4. Sinimulan niyang i-connecta ang mga tuldok. Si James ang taong iniligtas ni Thea mula sa sunog sa tirahan ng Caden 10 taon na ang nakararaan. Siya rin ang multo taong nakamaskara na pumatay sa mga pinuno ng The Great 4. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya ang pagmamahal ni James kay Thea. Si Thea ang kanyang tagapagligtas. Gayunpaman, nanatiling misteryo ang kanyang pagkakakilanlan. Sino ba talaga siya? Siya ba ang Black Dragon ng Southern Plains? Si Henry ay natutulog sa isang silid sa common clinic. Nang maramdaman ang paggalaw, agad siyang bumangon at binuksan ang mga ilaw. Nakita niyang papasok si James. James, anong dinala mo rito? Malungkot na tumingin si James kay Henry. Nakipag-away ako kay Thea. Anong nangyari? Nataranta si Henry.
Huminga ng malalim si James. Inabutan siya ni Henry ng sigarilyo. Tinanggap naman ito ni James. Nagsindi ng sigarilyo si Henry. Huminga ng malalim si James. Wala masyado, medyo misunderstanding lang. Ikinwento niya ang nangyari kay Henry. Hahaha, hindi napigilan ni Henry ang pagtawa. Nakakatuwa naman. Ang general ng Southern Plains ay pinalaya sa tirahan ng Callahan. Nang mapansin ang malungkot na ekspresyon ni James, agad niyang pinigilan ang kanyang dila. Sa seryosong tingin, sinabi niya, James, makakatulong ako kung kailangan mo akong pumatay ng tao. Ngunit isang bagay tulad nito, wala akong magawa. Bahagya siyang kinawayan ni James. Hindi ko ini-expect na tutulungan mo ako. Ipapaliwanag ko kay Thea ang mga bagay-bagay kapag kumalma na siya. Dito ka matutulog ngayong gabi. Oo. Mag-i-inuman tayo ng mabuti habang nandoon tayo. Umalis sila sa common clinic. At dinala ni James si Henry sa isang barbecue restaurant sa tabi ng mga kalsada. Umorder sila ng lamb kebab at ilang beer. Sa Callahan's, lumuluha si Thea. Umiiyak ang sarili sa pagtulog. Maaga siyang nagising kinabukasan. Sa pagkuha pa lamang ng Eternality Group. Kailangan niyang asikasuhin ang mga mahahalagang bagay. Bukod dito, kailangan niyang ihanda ang mga kaugnay na dokumento para sa aplikasyon para mag-set up ng tindahan sa Trade City Center. Ang Transgenerational City Center ay hindi pa bukas para sa pamumuhunan sa negosyo. Kahit na ang ilang malalaking korporasyon na nagtayo ng tindahan ng maaga ay karaniwan lamang sa pamamagitan ng isang lapad ng buhok. Samantala, ang mga maliliit na negosyo ay kailangang maghintay para sa opisyal na pagbubukas ng proyekto ng pamumuhunan upang isumite ang kanilang mga liham ng aplikasyon. Thea, Kabanata 177. Black Dragon. James, tigilan mo na ang kakulaitan. Busy akong tao, hindi katulad mo. Tumikim si James. Henry, ay redeploy ang 100,000 tropa mula sa Southern Plains. Tama na, nang marinig silang kumanta ng parehong tune. Galit na galit ang Blythe King na gusto niyang basagin ang kanyang telepono. Gayunpaman, nagawa niyang pigilan ang kanyang galit. Panalo ka James, pero pwede ba wag mo na akong tawagan sa isang maliit na bagay? Tawagan mo na lang si Daniel. Haharapin niya ito. Sinusubukan mo bang sabihin na maaari kitang tawagan kung ito ay hindi mahalaga? Sa sobrang inis ng Blythe King ay ibinaba niya ang telepono. Pagkababa ng telepono ay agad niyang binigay ang kanyang utos. Daniel, may kailangan akong gawin para sa akin. Hindi makapaniwala si Daniel nang matanggap niya ang kanyang mga utos. Naguguluhan. Umalis siya sa opisina ng Blythe King. Kasabay nito, sa common clinic, na-relieve si James pagkatapos ng tawag. Thea, gusto kitang subukan. Napakahanga sa iyo. Henry, walang paraan na naisip ko ang gayong masalimuot na plano. Namula ang mukha ni Henry. Siya ay lamang sa kanyang katalinuhan's dulo. Sige, ngayon na, umalis dito. Ihatid mo ako doon. Tama na, naalala ni Henry ang kanyang sarili. Nag-walk out ang dalawa, at hinatid ni Henry si James sa Department of Civil Affairs. Nasa gate na si Thea. Nakatayo siya sa may pintuan at hinintay si James. Hindi ba si Thea Callahan iyon? Oo, siya iyon. Nakita ko sa balita na siya lang ang pumalit bilang chairman ng Eternality. Bakit siya nasa harap ng Department of Civil Affairs? Baka makikipag-divorce siya. Si Thea ay kilala sa Kensington. Sa kanyang kagandahan at karisma, agad siyang nakilala ng mga dumadaan habang nakatayo siya sa labas ng Department of Civil Affairs. Hindi pinansin ni Thea ang mga daliring nakaturo sa kanya. Kinuha niya ang phone niya at tinignan ang oras. Nako 9, tinawagan niya ulit si James. Na may masamang tingin. Tinanong niya, anong ginagawa mo? Itigil mo na ang iyong dili-daliang. Nasaan ka ngayon?
Malapit na. Binaba ni James ang telepono. Makalipas ang ilang minuto, humarap si James kay Thea na may matangkad na ngiti. Thea, sa masungit na ekspresyon, tumalikod si Thea at naglakad papunta sa front gate ng Department of Civil Affairs. Hinayla siya ni James pabalik sa oras. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Napawi si Thea sa pagkakahawak niya. Pinakawalan siya ni James at nakangiting sabi. Thea, tiningnan ko ang kalendaryo. Ngayon ay hindi isang mapalad na araw para sa isang diborsyo. At saka, hindi natin madadaanan ang divorce proceedings ngayon. Malungkot ang suot ni Thea. Pagpapahayag. James, panasan mo yang ngiti mo. Di ba gusto mo din ng hiwalayan? Makakasama mo naman si Zara eh. Thea, I swear walang nangyayari sa atin. Kung nagsisinungaling ako, patayin nawa ako ng langit. Boom! Sa sandaling iyon, kumikidlat sa kalangitan. Kasunod nito, kumulimlam ang langit, malapit ng umulan. Malamig nang umiti si Thea. James, bantayan mo ang mga sinasabi mo. Hindi mo na naisin na tamaan ng kidlat. Hindi ba? Nang iangat ni James ang kanyang ulo at nakita ang makulimlim na kalangitan. Dumilim ang kanyang mukha, maging ang langit ay laban sa kanya. Thea, I can explain. Kahit wala kang tiwala sa akin. Bakit hindi ka magtitiwala sa pinsan mo? Dahil kilala ko siya ng husto. Malamig na sabi ni Thea. Palagi siyang may bagay para sa mga lalaking militar. Hindi na ako nagulat na hinabol ka niya pagkatapos niyang malaman na nagretiro ka na sa militar. Ano ang maaari kong gawin upang makuha ang iyong tiwala? James, huli na. Kailangan ba nating pagdaanan ulit ito? Binigyan kita ng pagkakataon, pero sinayang mo. Sa pagkakataong iyon, may mabilis na sasakyang papalapit sa kanila. Bumaba ang ilang lalaki at pumasok sa Department of Civil Affairs. Nang makita ang mga tauhan ng Blythe King, nakahinga ng maluwag si James. Kung ganoon, wala na akong ibang masasabi. Fair na, tumakbo siya papunta sa gusali. Sumunod naman si Thea sa likod. Ako ay humihingi ng paumanhin. Sarado kami para sa araw na ito. Punta ka bukas. Sa gate, si James ay nagsusuot ng masayang tingin. Thea, tingnan mo. Kahit na ang langit ay nagbabawal sa atin na maghiwalay. Naguguluhan si Thea, pinagmasdan niya ang paglabas ng mga tao sa gusali. Kumalabog ang mga gate sa likod nila. Napatingin siya kay James. Hindi niya masyadong iniisip iyon. Bukas na lang. Malamig na sabi niya. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya para umalis. Sumigaw si James. Hindi rin mangyayari ang bukas. Gayunpaman, nakaalis na si Thea sakay ng taxi. Hinaplos ni James ang kanyang baba. Hanggat tutol ako dito, hindi ka maghihiwalay. Ano ang nangyayari? Hindi ba ngayon lang naging maayos ang lahat? Ngayon ang shared birthday ng girlfriend ko. Plano naming kunin ang marriage certificate namin ngayon. Anong nangyari? Maraming tao ang nagreklamo nang umalis sila sa Department of Civil Affairs. Samantala, tuwang-tuwa si James. Ito ay isang pakiramdam na mas masaya kaysa sa pagkapanalo sa isang labanan. Naglakad siya sa kalsada at sumakay sa gilid ng kotse ni Henry. Fair na, Henry, saan ka susunod na pupunta? James, ang House of Royals o ang klinika? Humikab si James. Sa klinik, kailangan kong umidlip. Uminom siya hanggang gabing-gabi at medyo inaantok pa. Sige, nagmaneho si Henry sa common clinic. Dahil hindi makapagdiborsyo, nagtungo si Thea sa kumpanya upang ipagpatuloy ang pagharap sa mga gawain ng kumpanya. Natulog si James hanggang tanghali. Sa labas ng common clinic, 9 Dragon Street Food Stall. Ipinatong ni James ang isang paa sa isang bangko at kinagat ang pakpak ng manok. Henry, ang simpleng pagpapaliban sa hiwalayan ay hindi mangyayari. Kailangan mo akong tulungang makaisip ng isang bagay.
Ano ang may isip ko? Hindi rin ako expert sa relasyon. Nanlumos si Henry. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Henry. O tama na, James. Hindi ba malapit na ang ikawalong kaarawan ni Lex? Paano kung gumawa ka ng isang bagay para maging maganda siya sa kanyang kaarawan? Sa wakas ay kikilalanan kanya kung nalulugod siya. Nabalitaan ko na mas inuuna ni Thea ang mga opinyon ng kanyang pamilya. Kaya, kung tumanggi si Lex na makipaghiwalay sa kanya, tiyak na makikinig siya sa kanya. Naningkit ang mga mata ni James. At hinampas niya ang mesa. Magandang ideya. Ikaw ang pinakamahusay na kaibigan kailanman. Nalutas mo lahat ng problema ko. Ngayon, bilasan mong sabihin sa akin. Paano ko gagawing masaya si Lex? Ang mga Callahan ay napaka-egoistic na tao. Tiyak na matutuwa silang magkaroon ng Blythe King sa ika-80 kaarawan ni Lex. Kapag nalaman nilang ikaw ang nag-imbita kay Blythe King, tiyak na titingnan mo sila ng may mataas na pagpapahalaga. Masiglang sabi ni Henry. Tumango si Jarnes. Iyan ay may katuturan. Gayunpaman, gusto ko lang mamuhay ng mapayapa at ayokong malaman ng lahat ng tao sa mundo ang aking pagkatao. Lahat ay tumitingin sa akin ng may paggalang at paghanga kapag nasa labas ako kung kumalat ang balita. Hindi ba magiging kontraaktibo iyon? Well, hindi ko matutulungan iyon. Umiling si Henry, kinuha ang kanyang chopsticks, at nag-focus sa pagkain. Nagpatuloy si James sa pag-iisip kung paano palakasin ang ego ni Lex nang hindi inilalantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang Black Dragon. May ideya ako. Isang plano ang sumagi sa kanyang isipan. Gagamitin ko ang pagkakakilanlan ng mga Kayden. Ha! Napatingin si Henry kay James. Bukod sa Black Dragon, member din ako ng Caydens. 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga Kayden ang numero 1 sambahayan sa Kensington. Walang ganoong bagay bilang Grade 4 sa nakaraan. Ang aking lolo ay may malawak na koneksyon sa lahat ng dako. Kaya kung gagamitin ko ang aking pagkakakilanlan bilang isang miyembro ng mga Kayden, tiyak na matutuwa ang mga Callahan. At the same time, I can also reveal to Thea my identity as the ghost masked man that saved her. Ani James, kailangan mong pag-isipan muli ang planong iyon. James, aayusin mo ang iyong mga hinaing sa Grade 4 sa loob ng ilang araw. Kahit na hindi ito isang bloodbath, marami ka pa ring mamamatay na tao. Sa tingin mo, gusto mo pa bang makasama ni Thea kapag nalaman niyang may dugo sa kamay mo? Pinigilan niya si Henry. Tumango si James. Totoo, hindi ito gag-ana. Ngunit ano pa ang magagawa ko? Umiling si Henry. Sa 2 taong ito, ang isa ay ang commander ng Southern Plains, na may dalang 5 bituin sa kanyang mga balikat. Ang isa ay isang 1-star general ng Southern Plains. Ang dalawang ito ay hindi kailanman nagpanik sa harap ng libo-libong tropa ng kaaway. Ngunit sila ay nasa malalim na tubig dahil kay Thea. Handang gawin ni James ang lahat para kay Thea. Pagkatapos ng tanghalian, dumiretso siya sa villa ng mga Callahan. Pinindot niya ang doorbell. Ang nagbukas ng pinto ay ang apo ni Lex na si Megan. She immediately crossed her arms when she saw James and said condescending, "I was wondering who it was." Ito pala ay si James, ang taong nakatira sa mga Callahan. Anong meron? Anong ginagawa mo dito? Lumapit si James kay Lex at tumangging mag-aksaya ng oras sa kalokohan ni Megan. Nakauwi na ba si Lolo? Oo, syempre. Gayunpaman, hindi mo ba alam ang iyong katayuan? Aso ka lang sa mga Callahan. Kailangan mong gumapang kung gusto mong pumasok. Sino siya? Megan. Lumapit si Tommy at nakita si James sa pintuan. Oo, James. What a rare visitor. Pang-iinis niya. Nandito ako para makita si Lolo. May importante akong pag-uusapan sa kanya. Ani James, hindi mo ba narinig Megan?
Isa kang aso sa mga kalahan. Kailangan mong gumapang sa loob kung gusto mong pumasok sa villa ng mga kalahan. Pakonsensyang sabi ni Tommy. Si Tommy ay lumabas upang salubungin ng isang tao ang kanyang bunsong kapatid na babae. Na lumipat sa North Kensington pagkatapos ng pagbabalik ng kasal. Gusto niyang salubungin ito ng personal. Si Wendy Callahan ang bunsong anak ni Howard at kapatid ni Meghan at Tommy. 6 na buwan na ang nakalilipas. Nagpakasal siya sa isang mayamang pamilya sa North Kensington na ang katayuan ay maihahambing sa Great 4 Nanograms Kensington. Napaka-promising din ng asawa niya. Sa kabila ng hindi pagdating ng Coleman. Siya ang kinatawang kapitan sa espesyal na unit ng pulisya at nagtataglay ng malaking responsibilidad. Dinala ni Wendy ang kanyang asawa, ang deputy captain ng Specialized Unit Force, para ipagdiwang ang ika-80 kaarawan ni Lex. Hindi inaasahan ni Tommy na si James ang bisita sa halip na kapatid niya. Biglang huminto ang $1 milyong na luxury car sa harap ng gate ng villa. Bumaba ng sasakyan ang mag-asawa. Ang babaeng nakasuot ng napakarilag na damit ay tila nasa 20s. Ang lalaki ay may tiyan ng beer at mukhang halos nasa edad 40. Ang babae ay si Wendy, ang lalaki ay si Brody Coleman mula sa mga Coleman sa North Kensington. Kasalukuyan siyang deputy captain ng Specialized Police Unit sa North Kensington. Wendy, Brody. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Tommy nang makita ang pagdating ng mag-asawa. Nakangiti niyang binati ang mga ito. Wendy, mahigit 6 na buwan na kitang hindi nakikita. Marami nang pinag-uusapan si Lolo. Brody, inaasahan kanyang makita. At sa wakas ay narito ka na. Balita ko ngayon ka lang na-promote bilang deputy captain. Kumapit si Wendy sa 40 higit na lalaki na may ngiti sa tuwa. Walang anuman ang deputy captain. Ang impluwensya ng mga Coleman ay hindi maisip. Sa kanilang mga koneksyon, ang aking asawa ay mapopromote bilang kapitan ng dalubhasang unit ng pulisya sa lalong madaling panahon. We have to stay low profile. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na kailangan nating manatiling mapagkumbaba sa labas. Huwag magyabang sa pagiging deputy captain. Walang anuman ang deputy captain kumpara sa tiyuhin ko. Siya ang kalihim ng isang partikular na general sa rehiyong militar ng North Kensington. Siya ang halimbawa ng pagganap. Alam ni Tommy na ang mga Coleman ay isang napaka-impluwensyang pamilya. Ngunit hindi niya inaasahan na sila ay napakalakas. Pumasok ka, Brody. Nasa iyo ako tungkol sa lahat ng maluwalhating gawa ng mga Coleman. Niyaya sila ni Tommy sa bahay. Samantala, pumasok na si Meghan sa loob para ipaalam kay Lex. Haha, ang magaling kong apo. Inaasahan kong makita ka. At sa wakas ay dumating ka na. Nakangiting lumabas si Lex. Lolo, bati ni Brody sa kanya. Brody, narinig ko na na-promote ka bilang deputy captain. Lolo, niloloko mo ako, napakumbaba ako. Ang deputy captain ay hindi dapat banggitin. Ang tito ko talaga, siya ang kalihim ng isang general sa rehiyong militar ng North Kensington. Ang Blythe King ay may mataas na inaasahan sa kanya. Kaya, na-promote siya pagkatapos ng paghalili ng Blythe King. Nangako siyang maging isa sa pinakamaganda sa rehiyong militar ng North Kensington sa loob ng 5 taon. Sige, sige, malawak ang ngiti ni Lex. Lolo, sinalubong din siya ni James. Sa wakas ay napansin ni Lex si James. At ang kanyang ngiti ay natigil. Tapos, lumamlam ang ekspresyon niya. Anong kailangan mo? Lolo, may kailangan po akong pag-usapan sa venue para sa ika-80 mong kaarawan. I think the Kensington Hotel is not worthy for you. Nakangiting sabi ni James. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang hindi sapat si Lolo para sa Kensington Hotel? Sinasabi mo bang hindi siya makapaniwalang ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa Kensington Hotel? Sigaw ni Tommy.
Umalis ka dito James. Sinama ng tingin ni Lex si James na may dissatisfaction sa mukha. Sino ito? Lolo. Napatingin si Wendy kay James. Nagpakasal siya 6 na buwan na ang nakalilipas at hindi na bumalik. Kaya, hindi pa nakikilala ni Wendy si James. Sino pa kaya ito? Ito ang live-in na manugang ng mga Callahan. Ang asawa ni Thea, panunuyan ni Megan. Walang pakialam si James sa pangungutya ng lahat at pasimpleng lumapit kay Lex. May ibinulong sa tenga niya. Ano? Natigilan si Lex. At napabulalas siya. Really? Matapos marinig ang sinabi ni James. Gulat na bulalas ni Lex. At nang inag ang kanyang katawan. Ano? Ito ay isang bagay na hindi niya kailanman pinanghahawakan isipin noon. Totoo ba ito, James? Ang mga taong nagkukumpulan sa pintuan ay walang kamalay-malay sa nangyari. At napatingin sila kay Lex na nagtataka sa reaksyon nito. Lolo, doon tayo mag-usap. Hinayla ni James si Lex at sinigurado. Lolo, I swear totoo ang sinabi ko. Nakapag-ayos na ako. Maaari mong idaos ang iyong birthday party sa House of Royals kung gusto mo. Lolo, ang pagdaraos ng iyong ika-8 kaarawan ay magiging unang hakbang ng Callahans na magiging isang maimpluwensyang pamilya kapag ang balita ay kumalat sa buong Kensington. Pagkatapos ng saglit na kasab-ikan, kumalma si Lex. Napatingin siya kay James. Alam mo ba kung anong klaseng lugar ang House of Royals? James, ito ay itinayo sa loob ng maraming taon. At hindi mabilang na mayayamang pamilya ang sumubok na bilhin ito. Gusto pa nga ng ilan na bilhin ito ng bilyon-bilyong dolyar. Ngunit walang channel para bilhin ito. Ngayon, sinasabi mo sa akin na maaari kong idaos ang pagdiriwang ng aking kaarawan sa House of Royals. Oo, nagsuot ng napakasinsero na ekspresyon si James. Sino ka sa tingin mo? Lolo, magtatapat ako sa iyo. Ako ay talagang isang general sa Southern Plains. Gayunpaman, nagkamali ako at kinailangan kong pumunta sa korte ng militar. Ang House of Royals ay pag-aari ng commander ng Southern Plains. Ang Black Dragon, ang lugar ay iginawad sa kanya. At dahil ang Black Dragon ay malayo sa Southern Plains. Inulit ni James ang kwentong ginawa niya kay Thea. Bagaman pinatalsik ako sa militar at hindi na makabalik. Binabantayan ako ng komandante. Tinawagan ko na ang commander at kumuha ng pahintulot niya. Ay ikaw ay isang general. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lex. Hindi niya akalain na isang general ang live-in law ng mga Callahan. Ubu. Nilabag ko ang batas militar at dinala ako sa korte, na nagpatalsak sa akin mula sa hukbo at ganap na pinaalis sa militar. Gayunpaman, tinitiyak ko sa iyo, Lolo, na lahat ng sinabi ko ay totoo. Kaya mo talagang magdaos ng birthday party sa House of Royals. Noong una, gustong idaos ni James ang kasal nila ni Thea sa House of Royals. Gayunpaman, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Thea. Para maiwasan ang hiwalayan, kinailangan niyang lapitan ang mapagmataas na si Lex. Magaling kang apo. Hindi mahalaga na pinatalsik ka mula sa hukbo dahil miyembro ka na ngayon ng mga Callahan. We will take care of you in the future. Lumuwag ang noo ni Lex. At tinapik-tapik niya si James sa sundalo. Salamat, Lolo. Gayunpaman, nagsusumikap si Thea na makipaghiwalay sa nakalipas na 2 araw. Naubos ko na talaga lahat ng paraan para makiusap sa commander para sa pagkakataong ito. Sa wakas ay pumayag na rin siya. Tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Dahil nailigtas ko siya 8 taon na ang nakararaan. Lolo, maaari mo bang kumbansihin si Thea na huwag makipaghiwalay sa akin? Hindi yun magiging problema. Ngumiti ng malapad si Lex. Ang House of Royals, ang pinakamaunlad at mahiwagang villa sa Kensington.
Magugulat ang buong Kensington nang marinig siyang nagdaraos ng kanyang birthday party sa House of Royals. Salamat, Lolo. Napangiti si James. Ang natitira ay magiging madali pagkatapos makumbinsi si Lex. Ang hindi pagkakaunawaan ay maaaring ipaliwanag ng dahan-dahan hanggat hindi sila nagkakaroon ng diborsyo. Gayunpaman, Lolo, hindi mo masasabi sa iba kung paano ka nagkaroon ng pagkakataong ipagdiwang ang iyong kaarawan sa House of Royals. Mayroon akong record at magkakaroon ako ng problema kung maakit ko ang atensyon ng mga may katuturang pag-otes. Mawawala rin ang pagkakataong idaos ang iyong birthday celebration sa House of Royals. Payo ni James. Alam niyang sobrang egoistic si Lex at tiyak na gustong magpakitang gilas. Ayaw sumikat ni James. Kilala mo ang Blythe King. Di ba? Dati, may conflict siya sa commander ko. Ang Black Dragon. Ihihinto niya ang pagdiriwang ng iyong kaarawan kung matutuklasan niya ang House of Royals ay pag-aari ng Black Dragon. Magiging napakahirap kung mangyari iyon. Nanginginig si Lex sa narinig niya. Hindi niya kayang masaktan ang Blythe King. Kontento na si James sa reaksyon ni Lex. Kaya nagpatuloy siya, hanggat walang sinasabi si Lolo. Walang makakaalam. Maaari mong ipahayag ang House of Royals ay pag-aari ng isang matandang kaibigan. Tiyak na magiging magandang press iyon para sa mga kalahan. Nakaisip si James ng plano para kay Lex. Dahil matalinong tao si Lex. Dapat alam niya kung paano ito hahaharap. Tinapik ni Lex ang balikat ni James. Tama ako sa pagpayag na magpakasal ka sa mga kalahan. James. Ito ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng ganoong engranding selebrasyon sa edad na 80. Magdaraos ako ng press conference para i-announce ang pagbabago ng venue para sa birthday celebration ko. Sige, Lolo, babalik muna ako. Nagawa ko na ang mga pag-aayos. At ang mga kalahan ay papayagang mauna sa pagdekorasyon ng lugar. Ngunit, mangyaring huwag makapinsala sa anuman. Kung hindi, ang mga kalahan at ako ay mapapahamak kapag ang aking commander ay nakahanap ng kasalanan sa amin. Sige, mag-iingat ako. Tuwang-tuwa si Lex. Sa wakas ay magkakaroon na siya ng kanyang once-in-a-lifetime grand experience sa edad na 80. Si Tommy, Megan, Wendy, at Brody ay mukhang tuliro sa pintuan sa hindi kalayuan. James, anong sinabi mo kay Lolo? Bakit siya nakangiti ng napakasaya? Kumunot ang noo ni Tommy. Oo, matagal ko na siyang hindi nakikitang ngumiti ng ganyan. Tumango si Megan at sumang-ayon. Nag-walk out na lang si James. Mabilis na lumapit si Lex sa kanila at nakangiting nagpaliwanag. Bilasan mo. Bawiin mo si Howard ngayon din. May importante akong announcement. Hindi nagtagal. Nakarating si Howard sa bahay. Ano ang mahalagang anunsyo? Tatay, kanselahin ang reservation sa Kensington Hotel para sa akin. Papalitan ko na ang venue para sa birthday celebration. Sabi ni Howard na nag-aalala. Nabayaran ko na ang 3 milyong reservation fee. Sumang-ayon na ang Kensington Hotel na bakantihin ang unang palapag para sa amin. Ano ang dahilan ng biglaang pagbabago? Mayroon bang ibang lugar na mas maluho kaysa sa Kensington Hotel? Tawa ng tawa si Lex at sumagot. I'm changed the venue to the House of Royals. Sa pagkakataong ito gusto kong magkaroon ng isang engranding pagdiriwang at ang buong Kensington upang malaman. Ang lakas ng mga kalahan. Naguguluhan ka ba, Dad? Alam mo ba kung anong lugar ang House of Royals? Pinag-uusapan mo ba ang House of Royals na matatagpuan sa Goodview Villa District? Hindi yun isang lugar na basta-basta lang nating mapupuntahan. Lolo, pinag-uusapan mo ba ang House of Royals sa Kensington? Yung napapabalitang hindi mabibili kahit gaano pa kalaki ang pera. Yung itinayo ng ilang taon pero hindi nagpakilala ang may-ari. Ingat na tanong ni Tommy.
Tumawa si Lex. Haha, tama na. Howard, magdagdag ng isa pang $5 milyong sa aking mga pondo sa kaarawan. Aanyayahan namin ang lahat ng malalaking celebrity na kaya namin. Gayun din, magpadala ng mga imbitasyon sa Grade 4, Celestial Group, Longevity Pharmaceuticals, Abundant Pharmaceuticals, at maging ang henyong doktor na si Jay Fallon. Ang mga imbitasyon ay kailangang muling idisenyo. Dapat itong maging mas katangi-tangi. At ang logo ng House of Royals ay kailangang idagdag sa pabalat. Makipag-ugnayan kaagad sa mga reporter. Kailangan kong mag-press conference. Napatulala ang mga kalahan na naruroon. Bakit bigla niyang pinalitan ang venue sa House of Royals? Biglang naalala ni Tommy na may ibinulong si James kay Lex na labis na ikinatuwa niya. Hindi niya maiwasang magtanong, Lolo, si James ba ang nagsabi sa iyo na idaos ang birthday celebration sa House of Royals? Hindi mo siya mapagkakatiwalaan, Lolo. Malapit nang mangyari ang pagdiriwang ng kaarawan. At huli na para muling gawin ang mga imbitasyon ngayon. Hindi ba't nakakahiya din kung hindi tayo makapasok sa gate ng House of Royals? Natahimik si Lex pagkarinig nito. Tama si Tommy. Pinag-uusapan natin ang House of Royals. Kahit ang Grade 4 ay hindi kwalipikadong pumasok. Talaga bang mapagkakatiwalaan ang mga sinabi ni James? Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-utos si Lex. Huwag muna tayong padalos-dalos sa conclusion. Howard, pumunta ka sa House of Royals para kumpirmahin. Teka, hindi. Ako na mismo ang pupunta. Ihanda mo ang sasakyan para sa akin. Nagdududa din si Lex kay James. Ito ay kapani-paniwala kung ito ay isang ordinaryong lugar. Ngunit ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa House of Royals. Ang sikat na House of Royals sa Kensington. Kailangan niyang kumpirmahin ito para sa kanyang sarili. Personal na pinaandar ni Howard ang sasakyan. Sina Lex, Tommy, Meghan, Wendy, at ang kanyang deputy captain, asawa ng Specialized Police Unit, ay sabay-sabay na nagtungo sa House of Royals sakay ng kotse. Si Brody ay mula sa West Kensington at bumisita sa Kensington. Ngunit narinig din niya ang tungkol sa House of Royals. Usap-usapan na ito ay isang engranding mansion na ayaw ibenta ng kahit $10 bilyong. Walang channel para bilhin ito kahit na may pera ka. Hindi nagtagal. Nakarating sila sa suburb ng Kensington. May isang bundok sa unahan nila. Maganda ang kapaligiran sa bundok. At malinaw ang hangin sa paligid. Nakatayo ang villa sa paanan ng bundok. Mula sa malayo, isang hardin, mga golf course, swimming pool, at iba pang makikita sa villa. Mayroon ding iba pang mga independent villa sa paligid ng bundok. Ang lugar bilang isang kolektibo ay tinawag na Goodview Villa District. Ang mga villa na ito ay tirahan ng kanilang mga bigwig. Gayunpaman, kung kaninong nabibilang sila ay isang misteryo sa publiko. Goodview Villa District. Pagpasok, security booth. May 2 gwardya sa labas ng security booth. Sa loob ng security booth, mayroong mahigit 100 mga security guard. Nagdadaldala ng mga security guard na nagkukumpulan sa loob ng security booth. Normal na security guard lang ako ngayon. Isa akong security guard sa Goodview Villa District. Sa ganoong posisyon, isang ay nakipag-ugnayan sa isang napakagandang babae. Siya ay isang freshman sa kolehiyo. Sok. Napaka-inosente niya. Paano mo siya hinabol? Nick. Simple lang talaga. Kami ang mga security guard sa Goodview Villa District. Kaya malaya kaming makapasok sa lugar ayon sa gusto namin. Ilang araw na ang nakalipas. Palihim akong pumunta sa House of Royals at nagpa-picture sa harap ng bakal na gate. Pagkatapos, in-upload ko ang aking selfie sa harap ng House of Royals sa aking social media account. Pagkatapos noon,
Hindi mabilang na magagandang babae sa paligid at lumapit sa akin. Man. Nick, siguradong matalino ka. Susubukan ko ito sa ibang araw. Payuhan ko kayong dalawa na huwag na kayong mag-isip tungkol dito. Bagamat ito ang perpektong plano para kunin ang mga babae, pareho kayong matatanggal sa trabaho kapag nalaman ito ng manager. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng House of Royals? Sino ang may-ari? Kalahati. Na-curious ang grupo ng mga security guard. Ang tiyuhin ko noon ay nagtatrabaho sa construction field. Sinabi niya sa akin na sa panahon ng pagtatayo ng House of Royals sa loob ng Goodview Villa District, mayroong mga armadong tauhan na nangangasiwa sa gawain. Maaaring ito ay ang Blythe King. Shech, hindi mo basta-basta masasabi ang pangalan niya. Ang pangalan ba ng Blythe King ay masasabi mo sa gusto mo? Veer. Ipagpapatuloy pa lang ng grupo ng mga security guard ang kanilang chismis. Isang Brentley ang lumapit. Agad namang nag-walk out ang kanilang security guard pero hindi na ito sineryoso nang makitang isa itong sasakyan na hindi pamilyar ang plaka. Ito ay dahil ang mga taong pumasok at umalis sa Goodview Villa District ay karaniwang nagmamaneho ng hindi bababa sa isang marangyang kotse tulad ng Rolls-Royce. Gayunpaman, ang sasakyan sa harap nila ay isang Brentley din ang nagdulot ng ilang milyong dolyar. Kaya hindi naglakas loob ang mga security guard na pabayaan ito. Para kanino ka nandito? Tanong ng security guard. Binuksan ni Lex ang pinto ng sasakyan at lumabas. Lumapit siya gamit ang kanyang tungkod at hinihimas ang kanyang dibdib. Pupunta ako sa House of Royals. Naghahanda akong idaos ang aking ika-80 kaarawan sa House of Royals. Kaya narito ako para makita ng maaga ang venue. Nakakatawa ang mga security guard nang marinig siya. Gawin ang iyong ika-8 kaarawan. Sa House of Royals. Kilala kita. Ikaw ay dapat na Lex mula sa Callahans. Hindi mo ba alam ang katayuan ng mga Callahan sa Kensington? Ang mga Callahan ay hindi pa bumili ng villa sa loob ng Goodview Villa District. Gayunpaman, sinasabi mo na gusto mong magdaos ng pagdiriwang ng kaarawan sa House of Royals. Sinilip ng mga security guard si Lex na may kumpiyansa na nakatayo sa kanilang harapan at hindi siya ginagalang kahit ano pa ang kanyang pagkakakilanlan. Sila ay mga security guard ng Goodview Villa District. At nakakita ng hindi mabilang na malalaking kuha sa nakaraan. Ang pinuno ng pangalawang klaseng pamilya ay hindi katumbas ng kanilang paggalang. Nakaramdam ng hiya si Tommy at iba pang nasa sasakyan. Nakakahiya ang sitwasyon. Sobrang nakakahiya. Damn it, James. Paano siya naloko ni Lolo? Bakit siya maniniwala kay James? Naisip ba talaga ni Grandpa na maaari niyang ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa House of Royals? Reklamo ni Meghan. Namula ang mukha ni Lex sa sobrang kahihiyan. Paanong nangyari ta? Tiniyak sa akin ni James na magagawa kong idaos ang pagdiriwang ng aking kaarawan sa House of Royals at maa-access ko pa ang venue ng maaga. Sigurado ka ba sa pinag-uusapan niyo? Alam mo ba kung sino ang nagpahintulot sa akin na idaos ang aking kaarawan sa House of Royals? Inayos niya ang likod at pinagalitan ang mga guard. Magwala. Matandang lalaki. Sinimulan siyang itaboy ng mga security guard. Well, ano ang mayroon tayo dito? Lumapit ang isang lalaking nakasuot ng suit at kurbata na nakatali ang mga kamay sa baywang ng isang sexing babae. Ginoo. Zenos. Ang mga security guard ay yumuko ng may paggalang. Ang taong nagpakita ay ang manager ng Goodview Villa District at ang security guard's immediate boss. Siya ay may mahusay na background at mula sa Zenos. Ginoo. Zenos. Ang lalaking ito ay si Lex mula sa mga Callahan. Idaraos daw niya ang kanyang kaarawan sa House of Royals. Halos humagalpak ako ng tawa sa narinig ko. Itataboy ko na sana siya. Oh, ang mga Callahan.
Sumulyap kay Lex ang manager ng Goodview Villa District na si Zach Zinos at sinabi, "Gusto mong idaos ang iyong kaarawan sa House of Royals. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magdaos ng iyong kaarawan sa House of Royals?" 2. Namula ang mukha ni Lex. "Lolo, tayo na lang. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo." Bumaba ng sasakyan si Tommy at gustong kaladkarin si Lex papasok ng sasakyan. Bumaba din sa sasakyan ang iba pang kapamilya. "Oo, Tommy, ikaw ba yan?" Isang mapanghusgang boses ang biglang tumunog. Nanggaling ang boses sa sexing babae sa yakap ni Zach. Nakasuot siya ng glamorous na damit at may hawak na branded na bag sa kanyang mga braso. Nag-iba ang ekspresyon ni Tommy nang makita ang babae. "Hindi ba ito ang aking dating kasintahan? Si Lucy Quinn." Nakakatuwa si Lucy na makita si Tommy. "Hindi ko inaasahan na ang mga kalahan ay mahilig sa pekeng kayamanan para ipakita. Asawa ko pala ito. Siya ay mula sa Zinoses. Narinig mo na ang tungkol sa kanila. Tama ba? Ang Zinos ay nasa ilalim ng 5 Provinces Business Alliance, na nagtayo ng Goodview Villa District. Ang mga villa dito ay hindi bababa sa daan-daang milyong dolyar. Hindi ito isang lugar kung saan maaari kang bumili dahil lang sa may pera ka." Itinaas ni Lucy ang kanyang ulo at ipinulupot ang kanyang mga braso kay Zach. Tanging ang mga antas nasa Grade 4 Nanograms Kensington ang hitsurang bumili ng villa dito. Ang mga nakatira dito ay pawang mga bigwig mula sa buong bansa. Ang mga Zinoses ay nagmamay-ari ng 2 villa dito. Paano ipinagmamalaki ng mga kalahan ang tungkol sa pagdiriwang ng isang kaarawan sa pinakamarangyang villa sa Goodview Villa District? Right double angle quotation mark. Sinulyapan ni Lucy si Tommy na may paghamak. Noong nakaraan, itinapon siya ni Tommy dahil mahirap siya at walang magandang background sa pamilya. Ngayon, nakapag-asawa na siya sa isang mayamang pamilya at nakasalubong niya ang isang taong minamaliit siya. Sa wakas ay pagkakataon na niya na ipagiganti ang sarili. "Salamat sa biyayang hindi mo ako pinakasalan noon, Tommy. Dahil sa iyo kaya ako nagpakasal sa mga Zinoses. Ang unang subsidiary ng Zinos ay mas mahusay kaysa sa pinagsama-samang negosyo ng Callahans." Dumilim ang mukha ni Tommy. Siya ay minamaliit, at kinut siya, ngunit hindi siya nagalit. Sa sandaling iyon, kahihiyan lang ang naramdaman niya. At gustong-gusto niyang humanap ng butas na mapagtatagwan. Ito ay dahil kilala niya ang mga Zinoses. Bilang miyembro ng 5 Provinces Business Alliance, ang negosyo ng pamilya Zinos ay higit na nakahihigit sa Grade 4 Nanograms Kensington. Ang Grade 4 ay may malaking impluensya ngunit sa loob lamang ng Kensington at hindi karapat-dapat na pumasok sa 5 Provinces Business Alliance. "Hindi ko inaasahan na magkikita kami dito ni Mr. Zinos." Nakangiting tumayo si Brody at inabot ang ulo. "Kumusta, Ginoong Zinos? Mula ako sa mga Coleman at ako ay kasalukuyang kinatawan ng kapitan ng espesyal na unit ng pulisya sa North Kensington." "Sino ka? Kilala ba kita? Sino ang mga Coleman?" Sumulyap si Zach kay Brody at walang pakialam na sumagot. Binawi ni Brody ang kamay sa kahihiyan. Ang mga Coleman ay isang napakalaking sambahayan sa North Kensington, na may mga asset na higit sa 30 bilyong dolyar. Ngunit siya ay minamaliit ng isang pangunahing miyembro ng 5 Provinces Business Alliance. Gayunpaman, hindi siya maaaring magalit dahil sa pagkakakilanlan ng kabilang partido. "Di ba trabaho mo ito? Hindi mo ba alam kung anong lugar ito? Paano mo papayagan ang mga hindi autorisadong tao sa lugar?" Sinama ng tingin ni Zach ang mga security guard at pinagalitan sila. "Magagawa mo bang managot kung ang isang malaking pagbaril sa loob ay nagagalit? Talunin sila at itapon." Naiintindihan. Biglang naging agresibo ang mga security guard matapos silang makipag-usap. Hinuyam nila ang kanilang mga una.
Arg! Sigaw ng sakit ang narinig sa labas ng Goodview Villa District. Ang mga kalahan ay sinuntok at sinipa ng 12-dosenang mga security guard. Maging ang asawa ni Wendy na si Brody ay hindi rin nakaligtas. Si Brody, ang deputy captain ng isang specialized police unit, ay sinipa at tinapakan ng mga security guard, na nag-iwan ng mga bakas ng paa sa kanyang mukha. Bilang deputy captain ng specialized police unit, si Brody ay sinanay sa pakikipaglaban. At ang mga security guard ay walang kalaban-laban para sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na lumaban dahil miyembro ng pamilya ng Zenozas ang nag-utos ng pambubugbog. Ang mga Zenozas ay mga miyembro ng Five Provinces Business Alliance. Ang Five Provinces Business Alliance ay parang isang family offending kahit sino sa kanila ay katumbas ng paggawa ng mga kaaway sa lahat ng miyembro ng Business Alliance. Natatakot siyang masaktan sila. Humingi ng awa ang mga kalahan habang sila ay binubugbog. Lumapit si Zack. Ibinaba ang ulo. At tinapakan si Lex. Balita ko napaka-ego mo daw. Matandang lalaki. Gumawa pa siya ng peking imbitasyon para dumalo sa seremonya ng succession ng Blythe King. Ngayon, sinusubukan niyang ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa Goodview Villa District. Magwala. Babaliin ko ang dati mong paa kapag nakita kita ulit dito, dumura. Dinuraan ni Lucy ng laway si Tommy at pinahiya ito ng mayabang. Minamaliit mo ang mahirap na pamilya. Tingnan mo kung sino ang nakaluhod ngayon. Tama na yan. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras sa pagsasalita ng basura. Hinayla ni Zack si Lucy at umalis. Bagamat segunda mano si Lucy, magaling siyang maglingkod at magpasaya sa mga lalaki. At saka, hindi ko siya asawa at side chick lang. Umalis ang dalawa sa eksena. Sunod-sunod na tumayo ang mga kalahan mula sa lupa at nagmadaling tulungan si Lex na makatayo. Ayos ka lang ba, Dad? Lolo, sinabi ko na sa iyo na huwag kang sumama. Pero nagpumilit ka pa. Sapat na ba ang kahihiyan mo? Kasalanan ng B**** James na yan. Ayos ka lang, babe. Ayos lang ako. Iwinagayway ni Brody ang kanyang kamay at sumagot. Babe, may gagawin ka. Hindi ba ang iyong tiyuhin ay kalihim ng isang general sa rehiyong militar ng North Kensington? Magmadali at tawagan siya para tulungan tayo. Paano kami nagagawa ng mga security guard na ito sa kanilang mga kamay? Bumalik muna tayo at pag-usapan natin ito mamaya. Hindi tanga si Brody. Paano niya nagawang istorbohin ang kanyang tiyuhin para sa isang maliit na bagay? Bukod dito, hindi siya nagpadala ng inapo ng mga Coleman. At ang kanyang tiyuhin ay hindi rin niya tiyuhin na may kaugnayan sa dugo. Nababalot ng mga bakas ng paa si Lex. At nababalot ng dumi ang kulubat niyang mukha. Galit niyang tinanggap ang kanyang tungkod at sinabing, hindi ko ipagpapalit ang B*** na si James na iyon. Siya ay dumating na puno ng pag-asa ngunit umalis sa kawalan ng pag-asa. Nakakahiya, siya ay labis na napahiya. Ang paggalang na nakalakip sa kanyang pangalan na natamo niya sa kanyang buhay ay nawala lahat sa isang gabi. The Callahans Villa. Hinayla ni Wendy si Brody at nakiusap. Babe, grabe nabugbog ang lolo ko. Ang aming pamilya ay hindi kailanman magagawang itaas ang aming mga ulo sa Kensington kung hindi mo gagawin ang isang bagay tungkol dito. Maaaring kunin ng aming pamilya ang panlilibak. Ngunit isa kang Coleman. Ang mga Coleman ay isa sa pinakamalaking pamilya sa North Kensington. Hindi ba magdudulot ng kahihiyan sa pangalan ng pamilya kung may mabalitaan? Sang-ayon ako, Brody, dapat mong tawagan ang iyong tiyuhin. Ang mga Zenozas ay wala sa harap ng isang general. Kailangan pa nilang iyuko ang kanilang mga ulo ng masunurin. Ang tiyuhin mo ang sekretarya ng general at ang lahat ng tao sa kanya. Nag-aapoy na rin si Tommy sa galit sa kanyang puso, tiniis niya sana kung ibang tao.
Gayunpaman, ang taong nanlilibak sa kanya ay ang kanyang dating kasintahan. Paano niya itataas ang kanyang ulo kung malaman ito ng kanyang mga dati ng kaklase? Man that be star James. Nakaupo si Lex sa sofa na may galit na galit. Brody, biktima ka rin sa pangyayaring ito. Dapat lumapit ang mga Coleman para tumulong. Hinikayat siya ni Howard. Noong una, gusto ni Brody na hayaan na lang ito at huwag nang pakialaman. Gayunpaman, gusto niyang maging maganda sa harap ng mga kalahan. Tatawagan ko siya. Kinuha niya ang phone niya at naglakad papunta sa pinto. Tito. Ako po ito. Brody. Galing ako sa pamilya ni Nathan Coleman. Oo, ako yan. Nabugbog ako ng isang lalaki mula sa Zinoza sa Kensington. Hindi ako sigurado sa background niya. Pero malamang Zack ang pangalan niya. Ano? Titingnan mo ba ito? Okay. Ang tiyuhin ni Brody ay talagang kalihim ng general sa rehiyong militar ng North Kensington. Hindi niya inaasahan na papayag ang kanyang tiyuhin. Pagkatapos ng tawag sa telepono, kumpiyansa na bumalik si Brody at nangako. Nakatawag na ako. Titingnan ng tiyuhin ko si Zack at aayusin sa lalong madaling panahon. Ang malungkot na ekspresyon ni Lex ay lumuwag at pinuri. Tiyak na kaya ng mga Coleman. Lolo, niloloko mo kami. We're very humble people. Pagmamalaki ni Brody. Sige. Tumango si Lex. Pagkatapos, umungal si Lex. Tawagan mo si James at hilingin mo agad ang brat na pumunta dito. Kailangan kong baliin ang kanyang mga paa at paalisan siya sa pamilya. Nagmamadaling tinawagan ni Howard si James. Samantala, maganda ang mood ni James matapos niyang lutisin ang usapan kay Lex. Bumalik siya sa common clinic at nagpatuloy sa pagpaplano kung paano ipapaliwanag kay Thea ang hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, hindi tumawag ay tinawag siya ni Howard. Pinagalitan siya ni Howard sa pamamagitan ng telepono at hiniling na bumalik siya kaagad sa villa. Ano ang nangyari sa oras na ito? Naguguluhan si James. Muli siyang bumalik sa villa ng mga kalahan. Kabanata 185. Itinaas ni Lex ang kanyang tungkod nang makapasok si James sa pintuan. Gayunpaman, madaling naiwasan ito ni James. Anong nangyari, Lolo? Bakit galit na galit ka? Ikaw ay basura. Galit na galit ang ekspresyon ni Lex. Nawalan siya ng mukha at binugbog ng ilang security guard dahil sa paniniwala lang niya sa sinabi ni James. Ang pangyayaring ito ay higit na kaiya-hiya kaysa sa itinapon ng isang general ng rehiyong militar. Tumayo si Lex. Tinuro ang ilong ni James. At pinagalitan. Basura ka. Balak mo bang ipahiya ang pamilya ko? Hindi na ikaw ang manugang ng mga kalahan. James. Wala ka talagang konsensya. Pinapakain ka namin. Pero ang ginagawa mo lang ay ipahiya ang pamilya namin. Pinagalitan siya ng mga kapamilya at hinamak. Gayunpaman, si James ay nagsuot ng naguguluhan na ekspresyon. Anong nangyari, Lolo? Nakakunot ang noo niyang tanong. How dare you still have the face to ask me? Iniwas ni Lex ang kanyang kamay kay James. At least ipaalam sa akin kung ano ang nangyari. Itinaas ni James ang kanyang ulo. Mabilis na hinarangan ang sampal. At sinabing walang pakialam. Niloko mo kasi si Lolo. Naisip niyang pwede niyang ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa House of Royals. Nauna kaming pumunta doon at hindi man lang pinapasok sa gate. Nabugbog pa tayo ng mga security guard. Sigaw ni Megan. Napatingin si James sa kanila. Lahat sila mukhang bagbog. May bakas pa ng sampal sa mukha ni Brody. Ang damit ni Megan ay puno ng mga bakas ng paa. At ang kanyang medyas ay napunit. Siya ay malamang na sinalakay sa panahon ng pambubugbog. Gayunpaman, nalilito si James. Napakagalang ng saloobin ng mga security guard sa Goodview Villa District.
Ito ay hindi makatwiran para sa kanila upang bugbugin ang mga bisita. Natuwa na siya kay Lex. At sa isang salita niya, hindi na itutuloy ni Thea ang hiwalayan. Gayunpaman, nangyari ang isang hindi inaasahang sitwasyon. Kalmadong lumabas si James. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawag ang presidente ng Five Provinces Business Alliance. Ako ito, Black Dragon. Pinayagan ko si Lex na gamitin ang House of Royals para sa kanyang kaarawan. Ngunit binugbog siya ng mga security guard. Kailangan ko ng paliwanag ngayon. Ang Five Provinces Business Alliance ay isa sa pinakamahalagang puwersa sa bansa. Natawagan ni James ng direkta ang presidente nito. Ang presidente ng Five Provinces Business Alliance ay si Jacob Lynch. Siya ay isang napaka-prominenteng figure. Sa kabila ng hindi mula sa kabisera, ang kanyang impluwensya ay mas makabuluhan kaysa doon. Laking gulat ni Jacob nang matanggap ang tawag ni James at biglang sumagot. Si Commander, iimbestigahan ko kaagad at bibigyan ka kaagad ng paliwanag. Ibinaba ni James ang telepono at naghihintay sa labas ng pinto. Hindi na siya muling pumasok sa villa dahil alam niyang hindi siya magiging maganda ang mga bagay para sa kanya dahil galit na galit ang mga kalahan na mabugbog sila. Hindi nagtagal. Tumawag muli si Jacob at nagpaliwanag. Napagmasdan ko na ito, Commander. Ito ay isang tanga mula sa Xenozas na hindi nirerespeto si Lex. Inutusan ko na siyang magtungo sa villa ng mga kalahan para personal na humingi ng tawad. Ikinalulungkot ko ang aking kapabayaan sa bagay na ito. Commander, I'm really sorry, ang presidente ng Five Provinces Business Alliance. Si Jacob ay paulit-ulit na humingi ng tawad. Sumampal pa siya sa sarili niya. Napakalakas ng mga sampal na naririnig ni James sa pamamagitan ng telepono. You better hope na hindi ito makagambala sa plano ko. Kung hindi na kailangan na umiral pa ang Five Provinces Business Alliance. Malamig na ibinaba ni James ang telepono. Pagkatapos, hit siya ng sigarilyo sa pintuan. Tapos, pumasok ulit siya sa villa. Ang mga kalahan, sinimulan siyang magalit ng mga nakakasakit na salita pagpasok niya sa bahay. Sinimulan pa nila siyang itaboy. Lolo, kasalanan ko talaga. Bakit hindi mo sabihin sa akin ng maaga na gusto mong tingnan ang venue? Nakaayos na ako. But still, you'd have to tell me beforehand if you want to go. Nakangiting sabi ni James. Secure arrangements. Gusto mo pa bang ipagpatuloy ang iyong pag-arte kahit hanggang ngayon? Papatayin kita. Kinuha ni Tommy ang isang ashtray at ibinato kay James. Iniwasan ito ni James. Bang! Tumama ang ashtray sa lupa at agad na nabasag. Nagdilim ang ekspresyon ni Lex. At nanginginig ang buong katawan. Itinaas niya ang kanyang tungkod at inihampas kay James habang pinapagalitan. Why you? Umalis ka dito. Simula ngayon, hindi ka naman ganga ng pamilya natin. Mabilis na tumayo si James at tumakas. Dahil galit pa rin si Lex. Mas mabuti pang huwag na lang niya itong galitin. Binalak niyang bumalik matapos humingi ng tawad ang mga tao mula sa Five Provinces Business Alliance. Magiging maayos na ang lahat sa panahong iyon. Nakatakas si James mula sa villa ng mga kalahan at narinig niyang sinarado ng pamilya ang pinto. Makalipas ang 2 minuto. Ang konseho ng 5 probinsya ng Business Alliance ay nagpakita sa labas ng villa ng mga kalahan na kinaladkad sina Zack at Lucy. Pati na rin ang ilang mga security guard na bumugbog sa mga kalahan na sumusunod sa likuran. Ang Five Provinces Business Alliance ay may kinatawan sa bawat lungsod ng 5 probinsya. Ang pinuno ng bawat pamilya ay isang miyembro ng konseho ng alyansa sa negosyo. Mayroon ding isang pamilya mula sa Kansington na sumali sa Five Provinces Business Alliance, the Watsons.
Ang Watsons ay hindi kabilang sa grade 4 nanograms Kensington ngunit may higit na napakalaking asset kaysa sa kanila. Kinilala sila bilang isa sa pinakamagagandang sambahayan sa Kensington. Nasa isang pulong ng kumpanya ang miyembro ng konseho ng Kensington para sa 5-Province Business Alliance. Si Gavin Watson, nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula sa Pangulo. Galit na galit ang Pangulo sa tawag habang ipinapaliwanag niya ang pangkalahatang sitwasyon. Agad na tinawagan ni Gavin ang mga Xenozas at personal na dinala ang huli. Ang kanyang maliit na kasintahan. At 12 ng mga security guard na nagpatong ng kanilang mga kamay sa mga kalahan upang kabyusan ang kanilang sarili. Sa villa ng mga kalahan, hindi pa rin maayos ang mga miyembro ng pamilya matapos ang nangyari. May balita na ba, Brody? Hindi maiwasang magtanong ni Tommy. Walang tiwala si Brody. Kung tutuusin, ang mga taong tumalo sa kanila ay mula sa Xenozas. Hindi sasaktan ng mga Coleman ang Xenozas para sa isang hindi nagpadala ng miyembro ng pamilya na tulad niya. Biglang tumunog ang doorbell. Binuksan ni Megan ang pinto at napatulala siya nang makita ang mga tao sa labas. 12 ng tao ang nakaluhod sa labas ng pinto ng villa. Di ba ito si Zach? Ang kanyang kalaguyo. At ang 12 ng mga security guard na bumugbog sa amin dati. Nalaglag ang panga ni Megan sa gulat. Isang lalaking nasa 40s na ang humakbang na may paghingi ng tawad. Paumanhin sa abala. Ngunit maaari ko bang itanong kung nasa bahay si Mr. Callahan? Ang pangalan ko ay Gavin Watson. Ako ay miyembro ng konseho ng Kensington mula sa 5-Province Business Alliance. Ano, bulalas ni Megan? Miyembro ng konseho ng Kensington ng 5-Province Business Alliance. Personal siyang pumunta sa villa ng mga Callahan. At saka, bakit sila nakaluhod? Lolo, lumabas ka dali. Tumalikod si Megan at tinawag si Lex. Lumapit si Lex dala ang kanyang tungkod. Nakita niya si Gavin na nakatayo sa labas ng pinto. At nanginginig ang buong katawan niya. Yumuko siya ng may paggalang at binati. Mr. Watson, ano ang nagdala sa iyo dito? Lumabas si Lex sa pinto. Nalaglag ang panga niya sa gulat matapos makita si Zach at iba pa na miling sa sahig. Magalang na sabi ni Gavin. Mr. Callahan, ang handgal na ito mula kay Xenos ay kumilos ng walang galang. Ikaw, at naparito ako para humingi ng tawad sa nangyari. Dinala ko sila sa iyo para humingi ng tawad. Ang mga taong ito ay nasa iyo. Nagulat si Lex at natahimik sandali. Kailan siya nagkaroon ng ganoong kalakas na impluwensya? Isang miyembro ng konseho ng 5 Provinces Business Alliance ang personal na dumating upang humingi ng tawad. Kahit isang miyembro ng Xenozas sa ilalim ng 5 Provinces Business Alliance ay lumuhad sa harap niya. Naglakad na rin palabas ng villa sina Howard, Tommy, at iba pa. Napaawang din ang kanilang bibig nang makita si Zach at ang iba pa ay nakaluhod sa labas ng kanilang bahay. Parang may nakita silang nakakatakot. Anong meron dito, Lolo? Naguguluhan si Tommy. Nang makitang nanatiling tahimik si Lex ng napakatagal na panahon. Pasimpleng hinawakan ni Gavin si Zach sa buhok at itinaas mula sa lupa. Pagkatapos, ilang beses niyang ikinaway ang kanyang mga kamay sa huli. Sampal, sampal, sampal. Umalangaw-ngaw ang malulutong na tunog ng sampal. Nagsuka ng dugo si Zach matapos makatanggap ng ilang sampal. Hindi man lang siya ng ahas na lumaban at pasimpleng umiyak. Humihingi ng awa. Mr. Callahan, nagkamali ako. Ako ay isang tanga upang hindi igalang ka. Hindi ko alam na kilala mo pala ang general. Pakiusap. Tretuhin mo ako bilang isang tanga na nagkamali at hayaan mo na lang akong umalis. General, biglang naintindihan ni Lex ang sitwasyon. Agad namang natuwa si Brody na sumunod sa labas. Sa kanyang pananaw,
Dapat ay dahil ipinaghiganti siya ng kanyang tiyuhin pagkatapos matanggap ang kanyang tawag sa telepono. Humakbang si Brody at sinipa si Zack. Siya ay isang dalubhasang opisyal ng unit ng pulisya at sa gayon ay nagkaroon ng higit na lakas sa kanyang sipa. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magreklamo at muling bumangon para lumuhod. Naging mayabang si Tommy at kumpiyansa siyang naglakad. Lumapit siya at lumuhod sa harap ni Lucy. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang baba para itaas ang kanyang ulo. Natatandaan mo bang ni Jerome ako, Lucy? Sabi niya with an undisguised smugness. Nanginginig sa takot si Lucy at humingi ng awa. Tommy, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Seguridad. Lumapit ang dalawang security guard ng kalahan at nagtanong. Mr. Tommy, anong order mo? Talunin mo sila. Itinuro ni Thor ang mga security guard na nakaluhod sa lupa at nagutos. Naiintindihan. Naghilamos ang dalawang security guard at sinimulang bugbugin si Zack at ang mga security guard na nakaluhod pa rin sa lupa. Patuloy na daing ang umalangaw sa labas ng villa ng mga kalahan. Labis na nasiyahan si Tommy sa nakita. Nagtaas ng ulo si Brody. Si Wendy, na asawa ni Brody, ay nagkaroon din ng pagtaas sa pagmamalaki. Ito ang pakinabang ng pagkakaroon ng isang tao sa rehiyon ng militar sa kanilang panig. Paano kung ang iba ay may mas maraming pera? Kinailangan pa nilang magmakaawa at humingi ng awa sa isang salita mula sa isang kilalang tao sa loob ng rehiyon ng militar. Sumulyap si Gavin kay Lex at nagtanong, Mr. Callahan, lumuhod na ang tanggang ito at inamin ang kanyang pagkakamali. Sana nasiyahan ka. Nabalitaan kong ipinagdiriwang mo ang iyong ika-80 kaarawan sa loob ng 2 araw. Ito ay gaganapin sa House of Royals. Tama ba? Siguradong magdadala ako ng napakagandang regalo para ipagdiwang ang iyong kaarawan sa House of Royals. Anong ibig mong sabihin na gaganapin sa House of Royals? Mr. Watson, maaari ko bang ipagdiwang ang aking kaarawan sa House of Royals? Nanginginig ang katawan ni Lex. Oo naman. Nagutos ang general. Si G. Callahan. Sige at ayusin mo ang iyong kaarawan. No one would dare to stop you again. Nagmamadaling sagot ni Gavin. Haha. Humagalpak ng tawa si Lex. Tuwang-tuwa siya sa sandaling iyon. Ang hindi kasiya siya sa pambubugbog kanina ay nawala lahat. Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, Tama na, pwede mong itigil ang pambubugbog. Huminto ang dalawang security guard. Sa kabilang banda, hinawakan ni Tommy si Zack na nakaluhod pa rin na puno ng dugo. Tinapik-tapik ng una ang namumula at namamagang mukha ng huli at pagkatapos ay binalaan siya. You better remember this, brat, kahit na ang mga kalahan ay hindi isang napakalaking sambahayan. Mayroon kaming mga koneksyon sa lahat ng dako at kahit nakilala ang general. Oo, itatago ko ito sa isip ko. Hindi man lang naglakas loob na makipagtalo si Zack. Sige, dapat ay naayos na nito ang problema. Di ba, Mr. Callahan? Maaari mo bang pakisabihan ang iyong koneksyon para patawarin kami? Sumulyap si Gavin kay Lex ng may pag-asa. Binalaan siya ni Mr. Lynch na magkakaroon ng malaking problema kapag hindi sila nakatanggap ng kapatawaran ni Lex. Sige, hahayaan na natin ito, Mr. Watson. Halika sa loob at maupo. Masayang tumawa si Lex. Kinawayan ni Gavin ang kamay at tumanggi. Mr. Callahan, natatakot akong hindi kita ma-entertain. Gayunpaman, sisiguraduhin kong may dalang magandang regalo sa House of Royals para ipagdiwang ang iyong kaarawan. Sinipa niya si Zack at umungol. Basura, salamat kay Mr. Callahan sa kanyang pagpapatawad. Maraming salamat sa iyong pagpapatawad. Mr. Callahan. Kasunod noon ay agad na umalis si Gavin kasama si Zack at ang iba pa.
Pagkaalis ay pinunasan ni Gavin ang pawis sa mukha at tinawag si Yakov. President, I've got the forgiveness of Lex. Siya nga pala, sino itong general na paulit-ulit mong binabanggit? Mas mabuting huwag mong itanong kung ano ang hindi mo dapat itanong. Ibinaba ni Yakov ang telepono. Villa ng mga kalahan. Haha, proud ako na may apo akong katulad mo. Ang mga Coleman ay talagang isang napaka-impluwensyang pamilya. Ang miyembro ng konseho ng Kensington ay personal na bumisita sa amin upang humingi ng kapatawaran sa isang tawag lamang sa telepono. Pinayagan pa niya akong idaos ang aking kaarawan sa House of Royals. Pinamukha mo talaga ako. Tawa ng tawa si Lex. Hindi talaga inaasahan ni Brody na hikayatin ng kanyang tiyuhin ang general na makialam sa usapin. Itinuwid niya ang kanyang likod at sinabing, "Nangako ang Blythe King na gagawin ang aking tiyuhin na pangatlo sa pinakamakapangyarihang tao na namamahala sa rehiyon ng militar sa loob ng 5 taon. Gayunpaman, Lolo, dapat tayong maging mahinahon." Maganda ang mood ni Tommy matapos maibsan ang galit. Aniya, Brody, ito ay isang bagay na karapat-dapat na ipagmalaki. Lolo, pumunta tayo sa House of Royals at tingnan kung paano ito palamutihan. Agad na pinuri ni Meghan. Ang galing mo, Brody. Si Wendy naman ay nagsuot ng mahinhin at hinawakan si Brody. Siyempre, ang asawa ko ang deputy captain. Sa loob ng 2 taon, mapopromote na siya bilang kapitan. Pinaulanan ng papuri ng buong pamilya si Brody. Lahat sila ay may impresyon na ang tiyuhin ni Brody, ang sekretarya ng general, ay nagpaalam sa general pagkatapos ng tawag sa telepono. Sa pagtulong ng general sa kanila, kahit isang miyembro ng konseho ng 5 Provinces Business Alliance tulad ni Gavin ay personal na nagpakita kay Zack, na nag-utos ng pambubugbog para humingi ng tawad. Tuwang-tuwa si Lex na maaari niyang idaos ang kanyang kaarawan sa House of Royals. Agad siyang nagsagawa ng press conference para ipahayag ang balita. Kasabay nito, mabilis na nag-ayos si Howard para sa birthday party. Kabilang ang muling pagdidisenyo ng mga imbitasyon at pagpapadala sa kanila. Samantala, si James, na nananatili sa Henry's Common Clinic, ay nakakita ng balita tungkol sa press conference ni Lex sa telebisyon. Agad niyang nalaman na nalutas na ang problema at isang kinatawan ng 5 Provinces Business Alliance ang nagpakita sa kanilang pintuan upang humingi ng tawad. Dahil naayos na ang lahat, muli siyang bumalik sa villa ng mga kalahan. Pinindot niya ang doorbell. Ang taong nagbukas ng pinto ay ang bunsong anak ni Howard at ang asawa ni Brody na si Wendy. Hindi siya pamilyar kay James noon ngunit ngayon ay malinaw kung sino ito. The moment she saw that it was James standing outside the door, she crossed her arms and said condescending, "Walang hiya ka talaga. How dare you bumalik dito?" May gagawin pa sana si Tommy. Pero nang makita niya si James sa pintuan, sumigaw agad siya, "Basura ka! How dare you come again? Umalis ka dito!" Napasulyap si James sa kanilang dalawa at pasimpleng naglakad papasok sa villa nang hindi sila masyadong pinapansin. "Tumigil ka dyan!" Umungol si Tommy. "Nandito ako para kay Lolo." Si James ay hindi gustong mag-aksaya ng oras sa pagharap sa kanilang kalokohan. "Na-expel ka na sa mga kalahan. Hindi ka naman ganga ng aming pamilya at hindi na pinahihintulutan na pumasok sa aming bahay. Tama iyan. Umalis ka dito." Walang respeto ang pakikitungo ng magkapatid kay James. Natarante si James matapos marinig ang mga ito. Hindi ba may dumating na mula sa 5 Province Business Alliance para humingi ng tawad? Di ba dapat sinusubuan na nila ako ngayon? Anong meron sa ugali nila? May nangyari bang mali sa proseso? Natarante si James. Biglang may Bentley na nagmamaneho papunta sa villa. Bumaba si Lex sa sasakyan dala ang kanyang tungkod. Kasama niya sina Howard at Brody.
Si Lex ay nagmamadaling umuwi pagkatapos magsagawa ng kanyang press conference upang ipahayag ang bagong lugar para sa kanyang ika-80 kaarawan. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Brody, pinaganda mo talaga ako. Lolo, House of Royals lang po. Hindi ito espesyal. Dapat tayong patuloy na manatiling mapagpakumbaba. Natural na sabi ni Brody. Sige, manatiling humble. Naglakad ang dalawa papunta sa bahay habang nag-uusap. Nakita ni James na bumababa si Lex sa kanyang sasakyan at agad na lumapit sa kanya na may matingkad na ngiti. Tingnan mo, Lolo, hindi ako nagsisinungaling sayo. Maaari mo talagang i-hold ang iyong kaarawan sa House of Royals. Bakit hindi mo sinabi sa akin bago ka pumunta doon? Bumalik ako at tinawagan ang aking amo at pinatulong sa kanya na ayusin ang hindi pagkakaunawaan at humingi ng tawad sa 5-Province Business Alliance. Sampal, lumapit si Tommy kay James at hinampas ang ulo nito. Basura ka. Dahil sayo kaya tayo nabugbog. Ang bayaw ko ang nag-ayos ng isyo at nakakuha ng permiso kay Lolo na idaos ang kanyang kaarawan sa House of Royals. How dare you try to steal credit for it? Galit na galit si Lex nang makitang muli si James. Ibinato niya ang kanyang tungkod kay James. Nakaiwas si James sa oras. Tumabi siya at sinulyapan si Brody sa tabi ni Lex. Ikaw ang nag-ayos nito. Tumayo ng tuwid si Brody at inayos ang kurbata habang nagyayabang. Ang ginawa ko lang ay tumawag sa telepono. Ang mga Coleman ay napaka-impluwensyang tao. Hindi ito isang bagay na maiintindihan ng isang live-in na manugang na tulad mo. Lumapit sa kanya si Wendy at hinawakan ang braso niya. Tapos, tinignan niya si James ng masama. Ang aking asawa ay ngayon ang representante na kapitan ng espesyal na unit ng pulisya sa North Kensington. Ang kanyang tiyuhin ay ang kalihim ng isang general sa rehiyong militar ng North Kensington. Nagawa niyang ayusin ang isang maliit na bagay sa isang tawag lang sa telepono. Dumilim ang mukha ni James. May ibang kumikilala muli para sa kanyang mga pagsisikap. Lolo, naniniwala ka ba sa kanya? Napatingin si James kay Lex. Siyempre, bakit ako maniniwala sa iyo? Sabi ni Lex na may bahid ng mukha. Kabanata 189. Biglang may kotseng papalapit sa villa. Isang matangkad at maputi ang balat na babae na nakasuot ng damit ang lumabas sa kotse. Ang babae ay si Thea. Matapos niyang sakupin ang kumpanya, napansin niya ang ilang problema sa pananalapi pagkatapos suriin ang mga dokumento. Kaya, pumunta siya sa villa para magtanong tungkol dito. Sa hindi malamang pagkakataon, nakita niya si James na nakatayo sa harap ng villa ng mga kalahan pagkababa niya ng sasakyan. Natigilan siya ngunit inayos ang sarili. Lumapit, at binati, Lolo, lumambot ang ekspresyon ni Lex. At sumili ang ngiti sa kanyang mukha nang makita si Thea. Anong dinala mo dito, Thea? Lolo, inaayos ko ang mga dokumento sa pananalapi ng kumpanya at nakita ko ang ilang problema na gusto kong itanong. Sige, mag-usap tayo sa loob. Bagamat maganda ang ugali ni Lex kay Thea, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang masulyapan niya si James. Agad niya itong sinaway. Pumasok ka at ayusin mo ang issue mo kay Thea dahil nandito siya ng personal. Sumulyap si Thea kay James at pumasok ng bahay nang walang sabi-sabi sa kanya. Kalmadong pumasok si James sa villa. Ang villa ng mga kalahan. Sala. Ang mga miyembro ng pamilya ay nakaupo sa paligid ng silid. Gayunpaman, nanatiling nakatayo si James. Bakas sa mukha ni Thea ang galit matapos malaman ang buong pangyayari. Sobrang nakakahiya. Masyadong nakakahiya. Hindi niya inasahan na linlangan ni James si Lex sa pamamagitan ng pangakong maaari nitong ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa House of Royals para maiwasan ang hiwalayan. Tuwang-tuwang pumunta si Lex upang tingnan ang venue ngunit sa halip ay nabugbog. Matapos ayusin ni Brody ang issue,
Tahasan siyang dumating upang i-claim ang kredito para dito. James, binaygo mo talaga ako. Sumulyap si James kay Thea at tinanong. Thea, kahit hindi ka naniniwala sa akin. Di ba dinala kita sa House of Royals? Tama na, tumayo si Thea at pinagalitan siya. Paano ako maniniwala sa iyo kung nakita ko ito ng sarili kong mga mata? Pati kapatid nakita ko din. Paano magiging hindi pagkakaunawaan? Hindi. Ang tinutukoy ko ay ang bahay ni. Tumigil ka sa pagiging walang hiya. James, niloko mo ang pinsan natin at pinahiya mo pa si Lolo. Ngayon, sinusubukan mo pang kumuha ng kredito para sa trabaho ng ibang tao. Ang mga Coleman ay may koneksyon sa rehiyon ng militar, ikaw naman. Anong meron ka? Isa ka lang kriminal na napunta sa korte ng militar. Gustong ipaliwanag ni James ang kanyang sarili. Gusto niyang sabihin kay Thea na hindi siya nagsisinungaling kay Lex. Gusto niyang tanungin kung bakit hindi siya maniniwala sa kanya gayong dinala pa siya nito para manatili sa House of Royals sa loob ng 10 araw. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Thea ng pagkakataong magpaliwanag. Huminga si Lex ng kanyang tubo ng tabako at sinabing, James, matagal ka ng kasal sa Callaghans. Gayunpaman, hindi ka nakarapat dapat kay Thea ngayon. Bibigyan kita ng $1,000,000 para hiwalayan siya. At simula ngayon, wala ka nang gagawin sa mga Callahan. Bagamat nabugbog si Lex dahil kay James, nalutas ni Brody ang problema at binigyan siya ng pagkakataong ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa House of Royals. Maganda ang mood niya at ayaw niyang mag-aksaya ng oras kay James. Willing siyang mag-alok ng pera kay James para iwan niya si Thea. James, magmadali at pasalamatan si Lolo sa kanyang kabutihang loob. Alam mo ba kung magkano ang pera sa $1,000,000? Hindi ka magiging sundalo sa buong buhay mo. Lumuhad at ipakita ang iyong pasasalamat kay Lolo. Ang ikatlong henerasyon ng mga Callahan ay humalili sa panunuya sa kanya. Napatingin si James sa galit na mukha ni Thea. Galit na siya pero mas lalo siyang nagalit matapos marinig ang kwento ni Lex. Walang magawa si James. Siya ang namamahala sa libo-libong sundalo at dumaan sa hindi mabilang na mga laban ngunit nabigo siyang magtagumpay sa pag-ibig. Ito ang pinakamahirap na makitungo sa isang babaeng nagseselos. Naiintindihan niya na ayaw makinig ni Thea sa kung anuman ang sasabihin niya ngayon. Pagkatapos, wala nang saysay na subukang magpaliwanag pa. Napatingin si James kay Lex. Pagsisisihan mo ito, Lex. Tapos, sinulyapan niya si Brody, sekretarya ng isang general sa North Kensington Military Region. Well, naalala ko ito ng malinaw. Bukas, pareho kayong mag-impake ng inyong tiyuhin at umalis sa militar. Haha, mamamatay ako sa kakatawa, lumabas ka na ngayon. Alam mo ba kung anong ranggo ang pangkalahatang kalihim sa militar? Sino ka sa tingin mo? Ang Blythe King. Binata, hindi mo dapat takbuhan ang iyong bibig. Galit na galit si Brody. Umalis ka dito. Nang makitang hindi nasisiyahan si Brody, agad na itinaboy ni Lex si James. Nagkibit balikat si James, tumalikod, at umalis. Asar na asar ako. Sinipa ni James ang isang upuan para ilabas ang kanyang galit sa common clinic. Umupo si Henry sa tabi niya at humihit-hit ng sigarilyo habang pinagmamasdan si James. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si James na kumilos ng ganito. Dati, magpapamassacre si James sa labanan kung galit siya. Ngayon, sumipa na lang siya ng upuan para mailabas ang galit. Ganito ba ang magiging isang lalaking umiibig? Ang mga pangil ng Black Dragon ay nakinis pagkatapos umibig. Eto, James, magsigarilyo ka. Inabutan siya ni Henry ng sigarilyo. Kinuha ito ni James. Kinuha ang upuan na sinipa niya. At umupo. Henry, paano kaya ang daming walang hiya? Ako ang nakalutas ng problema.
Ano ang kinalaman nito sa mga Coleman? Sinabi niya, natagpuan ni Henry ang sitwasyon na labis na mapangahas matapos malaman ang buong kwento. Sino pa ba ang dapat sisihin? Sarili mong kasalanan. Ang mga Callahan ay desperado na susubok sa iyo kung ibinunyag mo lang sa kanila ang iyong pagkakakilanlan. At saka, kumpara kay Brody, na may tiyuhin bilang sekretarya ng general, sino ang maniniwala sa isang live-in na manugang? May katuturan. Pero, nag-aapoy ang galit sa puso ko ngayon. Kailan pa ako naging walang magawa noon? Henry, tulungan mo akong malaman ang pangalan ng sekretarya ng general na ito mula sa mga Coleman. Tawagan ang Blythe King at ipasa ang aking order. Teka, baka maghintay ako ng kaunti. Huminto si James. Paano niya nagawang bitawan ang mga ito ng ganoon kadali? Magpadala ng isang tao sa villa ng mga Callahan at ligtas na dalhin sila sa House of Royals. Maghihintay ako hanggang sa birthday party. Hehe, ngumiti ng masama si James. Nagbago ka na James. Napatingin si Henry kay James. Noong nakaraan, hindi magdadalawang isip si James na kumilos. Ngunit ang kasalukuyang James ay nagpaplano ng ilang pamamaraan dahil lamang sa kaunting kalungkutan sa kanyang puso. Inikot ni James ang mata kay Henry. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo. Nasa Kensington kami. Ang lungsod ng kapayapaan. Hindi namin magagamit ang aming mga pamamaraan ng South Plain. Sagot ni Henry sabay roll eyes din. Bueno. Iniisip ko kung sino ang nagsagawa ng pagpatay hindi pa gaanong katagal. Una, mayroong Ella Corporation. Then, the Prosperous Dynasty. Pinandilatan siya ni James. At agad na pinigilan ni Henry ang kanyang dila. Huminga ng sigarilyo si James at ngumiti ng alanganin. Hindi ko napigilan ang emosyon ko kasi related kay Thea. Hindi na mauulit ang mga ganitong bagay sa hinaharap. Ako na ang mag-aayos ngayon. Walang ibang magawa si James. Kaya nanatili siya sa common clinic. Ngayon ay isang araw na walang pagdiriwang sa mga Callahan. Ang balita tungkol sa kaarawan ni Lex Callahan ay kumalat sa buong Kensington. Ano? House of Royals ang venue. Talaga bang may kasama si Lex? Narinig ko na ang House of Royals ay pag-aari ng isang bigwig. Di umano'y ang Blythe King. Lahat ng tao sa Kensington ay nagchichismis tungkol sa balita. Ang mga Callahan ay muling nagdisenyo ng mga imbitasyon at ipinadala ang mga ito sa lahat ng mga kilalang tao sa Kensington. Mabilis na lumipas ang oras. At gabi na bago ang ika-80 kaarawan ni Lex. Villa ng mga Callahan. Hinihit-hit ni Lex ang karaniwang tubo ng tabako at sinulyapan si Brody. Brody, bukas ay ika-8 kaarawan ko na. Maari mo bang iPad-alo ang iyong tiyuhin? Nagpadala ako ng maraming imbitasyon sa maraming bigwigs mula sa business community. Gayunpaman, wala akong anumang koneksyon sa mga tao sa militar o politikal na bilog. Kakailanganin ko ang isang taong napaka-impluwensyang mag-aayos ng mga bagay-bagay. Lolo, maaari kong subukang tawagan at tanungin siya. Ngunit wala akong maipapangako. Sige, salamat, Brody. Agad na tumawag si Brody sa telepono. Tito, si Brody, gusto kong itanong kung libre ka bukas. Ika-80 kaarawan ng lolo ng aking asawa bukas na gaganapin sa House of Royals ang itinayo ng 5 Provinces Business Alliance. Nais kang imbitahan ni Lolo para sa ilang inumin. Libre mo. Darating din ba ang general? Okay, mabuti. Namula ang mukha ni Brody sa tuwa pagkatapos niyang i-end ang tawag. Lolo, tinawagan ko ang aking tiyuhin. At sinabi niya na pupunta siya doon sa isang oras kasama ang general. Isa siya sa mga pinaka-maimpluwensyang tao sa rehiyon ng militar ng North Kensington. Mayroon siyang 1-star ranking sa kanyang balikat at isang pag-iral sa parehong antas ng Blythe King. Haha, tumawa si Lex. Sa pagdalo ng general.
Tiyak na laganap ang kanyang partido sa buong Kensington at maging sa 5 probinsya. Ang kanyang pangalan ay sa wakas ay kilala na bukas. Ito ang unang hakbang at talagang malaking hakbang ng mga kalahan na maging isang kilalang sambahayan. Kinabukasan. Ito ay isang napakahindek-hindek na araw sa Kensington. Ang pinuno ng pangalawang klaseng pamilya ay nagdaraos ng kanyang birthday party sa pinakasikat at misteryosong House of Royals.